Maligayang bati sa bagong buhay, mahal. Isang walang tigil na ulan ang humahampas sa mga bintana ng aming condo unit sa Bonifacio Global City, na lalong nagpapalala sa trapiko ng gabi. Nakaupo ako sa sala, isang tasa ng tsaa, na ngayon ay malamig na, sa mesang katabi ko, nakatitig sa orasan sa dingding. 9:09 na ng gabi. Wala pa si Miguel. Ito na ang naging bagong normal sa aming 10 taong pagsasama. Kabisado ko na ang mga gawain ng aking asawa. Noong mga unang taon, palagi siyang nagmamadaling umuwi, minsan ay dala ang mga paborito kong pasalubong, isang kahon ng ensaymada mula sa sikat na panaderya malapit sa kanyang opisina o mainit na bibingka mula sa isang tindahan sa kanto. Ako dati ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling umuwi. Ngayon, madalas na akong mag-isang kumakain ng hapunan. Ma'am, mahinang sabi ni Manang Maria, ang aming kasambahay sa loob ng 10 taon mula sa pintuan ng kusina. Tumawag po si Sir Miguel. Sabi niya ay magtatrabaho na naman daw po siya ng late. Katatapos lang niyang maglinis ng kusina. Sabi niya, huwag na raw po siyang hintayin. Tumango ako. Oo Manang, sobrang abala niya talaga nitong mga nakaraang araw. Tumingin sa akin si Manang Maria na may ekspresyong hindi ko maintindihan. Isang halo ng awa at pagnanais na may sabihin pa, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Bumuntong hininga na lang siya at tahimik na nagpaalam papunta sa kanyang silid sa likod ng unit. Tumingin ulit ako sa orasan. Lampas 9:00 na. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Nagsimula ang aking mga hinala, 3 buwan na ang nakalipas. Iyon ay noong nagsimulang mag-uwi ng trabaho si Miguel, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Uupo siya sa kanyang study, minsan hanggang madaling araw, napapaligiran ng kanyang laptop at mga bunton ng dokumento. Paminsan-minsan, naririnig ko siyang mahinang tumatawa. Ang kanyang boses ay malumanay habang nakikipag-usap sa telepono. Inakala kong isang mahalagang kliyente. Hanggang isang gabi, pumasok ako sa kanyang study para dalhan siya ng isang tasa ng kape. Nagulat siya, mabilis na isinara ang screen ng kanyang telepono. Kape, honey, sabi ko, inilapag ang tasa sa kanyang mesa. Salamat babe, ngumiti siya, ngunit isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam ko dahil 10 taon kong binasa ang bawat pagbabago sa kanyang ekspresyon. Kausap mo kliyente? Kaswal kong tanong. Oo, bago. Medyo mahirap kausap, mabilis niyang sagot. Masyadong mabilis. Tumango na lang ako at lumabas. Ngunit mula sa gabing iyon, nakabantay na ako. May mali. Nagsimula kong mapansin ang maliliit na bagay. Ang telepono na ngayon ay dala niya kahit saan, kahit sa banyo. Ang password na biglang pinalitan ng hindi ko alam. Ang amoy ng isang kakaibang pabango sa kanyang mga damit, hindi ang binili ko para sa kanya. At ang pinakahalata sa lahat, nagsimula siyang maging abala sa kanyang hitsura. Nagda-diet, nagpupunta sa gym, bumibili ng mga bago at mas usong damit. Sa edad na 38, biglang naging abala si Miguel sa kanyang pangangatawan. Noong una, inisip kong baka midlife crisis lang, isang lalaking gustong maramdamang bata ulit. Ngunit iba ang sinasabi ng kutob ko. 2 linggo matapos ang insidente sa kanyang study, nagpasya akong alamin para sa aking sarili. Hindi sa pamamagitan ng pagharap sa kanya, natutunan ko na ang isang taksil na lalaki ay lalo lamang gumagaling sa pagsisinungaling kapag ginigipit. Pumili ako ng mas matalinong paraan. Sinimulan kong tingnan ang mga statement ng credit card na walang ingat niyang iniiwan sa drawer ng kanyang bedside table. Ang una kong natuklasan, isang bill mula sa isang high-end na restaurant sa poblasyon para sa 2 tao, sa oras ng hapunan sa isang gabi na sinabi niyang late siyang magtatrabaho. Ang pangalawa kong natuklasan, isang singil mula sa isang sikat na butik sa Greenbelt para sa isang piraso ng alahas na nagkakahalaga ng mahigit 11,000. Wala akong natanggap na alahas. Ang pangatlo, at pinakamasakit, na natuklasan, mga tiket sa sine para sa 2. Para sa isang romantic comedy na hinding-hindi niya panonoorin kasama ko. Naaalala ko ang araw na iyon ng perpekto. Umuwi siya ng gabi na, idinahilan ng isang coordination meeting na umabot hanggang gabi. Sumikip ang dibdib ko, ngunit hindi ako umiyak. Lumampas na ako sa puntong iiyak para sa isang lalaking lihim na nagtataksil sa akin. Sa halip, nagsimula akong magplano.
Ang kasukdulan ng aking hinala ay dumating isang buwan na ang nakalipas ng dahil sa isang kapritso. Binuksan ko ang laptop na iniwan niya sa sala. Nasa banyo si Miguel. At sa hindi malamang dahilan, nakalimutan niyang mag-log out sa kanyang Viber. Alam kong ito ay isang paglabag sa privacy, ngunit ang aking intuisyon ay sumisigaw ng napakalakas para balewalain. At naroon, sa screen isang pag-uusap sa isang contact na nagngangalang K. Miss na miss nakita M. Kailan ulit tayo magkikita? Wala ang asawa ko sa Sabado, may business trip siya, puwede tayong magkasama buong araw. Asawa ko, may asawa ang babae. Nag-scroll up ako. Binabasa ang buong pag-uusap. 5 buwan na itong nangyayari. Nagkikita sila halos linggo-linggo, sa iba't ibang hotel. Ang pangalan niya ay Christine, isang sekretarya sa kumpanya ni Miguel. Nakapunta na siya sa aming unit ng ilang beses para sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho at palagi ko siyang tinatanggap ng mainit, inaalok ng tsaa at cookies. Minsan kong sinabi kay Miguel, "Ang ganda ng bago mong sekretarya, honey." Sumagot siya, "Okay lang siya, siguro." Hindi kasing ganda mo, kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Isinara ko ang laptop, bahagyang nanginginig ang aking kamay. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa galit. Galit sa sarili ko dahil sa pagiging masyadong mapagtiwala. Galit kay Miguel sa pagtapon sa 10 taon ng pagsasama. Galit sa babaeng iyon na pumasok sa aking tahanan, uminom ng tsaa mula sa aking mga tasa habang lihim na nakikipagtalik sa aking asawa, ngunit walang aayusin ang galit. Ang galit ay magpapahina lamang sa akin. Huminga ako ng malalim at binuksan ang filing cabinet sa aking home office. Doon ko itinatago ang lahat ng aming mahahalagang dokumento. Ang titulo ng aming kondo, ang titulo ng aming ari-arian sa Tagaytay, ang aming mga statement ng joint savings account, ang mga papeles ng pagpaparehistro ng kanyang kumpanya. Pinag-aralan ko ang mga ito isa-isa. At doon nagsimula ang ideya. Naalala ko 2 taon na ang nakalipas nang hilingin ni Miguel na kumuha ako ng posisyon sa board ng kanyang kumpanya. Sabi niya, mas mapapadali raw nito ang mga usaping administratibo at buwis. Nag-aalangan ako, ngunit tiniyak niya sa akin na ito ay formalidad lamang. Pumayag ako. At ang pangalan ko ay nakalista sa ilang mahahalagang dokumento ng kumpanya. Ngayon, ang status na iyon ang magiging armas ko. Noong umagang iyon, gumising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Mahimbing pa ring natutulog si Miguel. Ang kanyang malambot na hilik ay ang parehong ritmo na sumabay sa aking pagtulog sa loob ng 1 dekada. Pinanood ko siya sandali mula sa pintuan. Ang kanyang mukha ay payapa, na para bang wala siyang ginawang masama. Dati, gustong-gusto kong panoorin siyang natutulog. Pakiramdam ko ay payapa, na para bang anumang problema ay malulutas basta't nasa tabi ko siya. Ngayon, pakiramdam ko ay isa na lang siyang estranghero. Nang hindi nagsasayang ng oras, kinuha ko ang aking telepono at nagpunta sa aking home office, isang maliit na silid sa sulok ng unit na ginagamit ko para sa pamamahala ng pananalapi ng bahay. Dito ko itinatago ang lahat ng mga file, lahat ng mga dokumento, lahat ng mga sikreto na hindi alam ni Miguel na mayroon ako. Tinawagan ko ang isang numero na matagal ko nang naisave. Ito ay ang aking dating kaibigan sa kolehiyo, si Bea, na ngayon ay isang nangungunang abogada sa diborsyo. Hindi kami masyadong malapit, ngunit nagkita kami sa ilang reunion at paminsan-minsan ay nagpapalitan ng mensahe sa social media. Alam kong ang kanyang espesyalidad ay diborsyo at mga alitan sa ari-arian. "Bea, may oras ka bang makipagkita?" Tanong ko sa sandaling sumagot siya. "Hey, Sofia, ang tagal nating hindi nag-usap. Anong meron?" Masayahin ang boses ni Bea, isang malaking kaibahan sa aking sariling kaguluhan. Kailangan ko ng seryosong tulong. Huminto si Bea, marahil ay naramdaman ang pagbabago sa aking tono. "Siyempre. Kailan? Saan?" "Ngayon, kung posible. Puwede akong pumunta sa opisina mo ng 10:00. "Sige, i-text ko sa iyo ang address." Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang aking refleksyon sa madilim na screen ng aking monitor.
Isang 32 taong gulang na babae na may buhok na hanggang balikat at mga matang pagod dahil sa kakulangan sa tulog. 3 oras lang ang tulog ko. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga salita mula sa screen ng laptop. Miss na kita, M. Umiling ako, pilit na inalis ang imahe. Hindi ngayon. Hindi ako pwedeng maging mahina ngayon. Naligo ako, naglagay ng magaan na make-up at pumili ng isang malinis na puting blusa at itim na pantalon. Mukha akong isang taong haharap sa negosyo, hindi isang asawang malapit ng makipagdiborsyo. Tulog pa si Miguel nang umalis ako. Nag-iwan ako ng isang sulat sa counter ng kusina. Lumabas para sa isang charity meeting. Nasa ref ang almusal. Mahal kita. Ang huling 2 salita ay parang lason sa aking dila, ngunit isinulat ko pa rin. Ang larong ito ay kailangang laruin ng perpekto. Ang opisina ni Bea ay nasa ika, 25 palapag ng isang makintab na high-rise sa Makati. Ang kapaligiran ay tipikal para sa isang law firm. Organisado, formal, na may mga bunton ng mga file sa bawat mesa. Sinalubong ako ni Bea ng isang mainit na yakap na para bang kahapon lang kami nagkita. Sofia, pumayat ka? May sakit ka ba? Tanong niya habang nauupo kami sa kanyang opisina. Bumuntong hininga ako. Hindi ako may sakit, Bea. Pinagtaksilan ako. Kumunot ang noo ni Bea. Si Miguel? Tumango ako. Mayroon siyang affair sa loob ng 5 buwan. Sa kanyang sekretarya, huminga ng malalim si Bea. Sumandal siya sa kanyang upuan. Tinitingnan ako ng may simpatya. I'm so sorry, Sofia. Gaano mo na katagal alam? Nagsimula akong maghinala, 3 buwan na ang nakalipas. Kagabi, nakakuha ako ng pruweba. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga screenshot ng pag-uusap na nakuha ko mula sa laptop ni Miguel. Maingat na binasa ni Bea ang mga ito, nanliit ang kanyang mga mata nang makarating siya sa bahaging binanggit ni Christine ang asawa ko. So, may asawa rin pala ang babaeng ito? Sabi niya. Pero hindi ko alam kung sino ang asawa niya. Ang alam ko lang, 5 buwan na nilang pinaglalaruan ang likod ko. Malala, sabi ni Bea, ibinabalik ang aking telepono. So, anong gusto mong gawin, Sofia? Makipagdiborsyo o subukang isalba? Mapait akong tumawa. Bea, kapag dinadala ng isang asawa ang kanyang kabit sa lingguhang date, mayroon pa bang natitirang dapat isalba? Tahimik si Bea. Alam niya ang sagot. Gusto ko ng diborsyo. Pero hindi ako aalis na walang dala. Tumingin sa akin ng masinsinan si Bea pagkatapos ay isang maliit na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Ngayon, iyan ang Sofia na naaalala ko mula sa kolehiyo. Ayaw mong natatalo. So, anong plano mo? Kumuha ako ng isang folder mula sa aking bag. Sa loob ay isang detalyadong listahan ng mga ari-arian mula sa aking pagsasama kay Miguel. Ang kondo sa BGC, ang ari-arian sa Tagaytay, 2 investment apartment sa Ortigas, 3 sasakyan, at isang joint savings account na may malaking halaga ng pera. At saka, ang mga share sa kumpanya ni Miguel na nakarehistro sa ilalim ng aking pangalan bilang isang board member. Ito ang lahat ng aming ari-arian, Bea. Gusto kong isecure ang mga ito bago maisampa ang mga papeles ng diborsyo. Pinag-aralan ni Bea ang listahan. Ito ay mga conjugal properties, Sofia. Sa legal na paraan, may karapatan ka sa kalahati. Ngunit kung gusto mong makakuha ng higit pa, kailangan mo ng pruweba na siya ang may kasalanan. Ang pagtataksil ay isang paglabag sa marital contract. Maaari itong maging isang dahilan para sa hukom na igawad sa iyo ang mas malaking bahagi. Kinokolekta ko na ang mga pruweba ng affair. Ngunit tungkol sa mga ari-arian, mayroon akong ideya. Ipinaliwanag ko ang aking plano tungkol sa aking posisyon sa board at kung paano ko magagamit ang mga dokumento ng kumpanya para ilipat ang mga ari-arian. Nakikinig ng mabuti si Bea, paminsan-minsan ay tumatango. Ang planong ito ay mangangailangan ng oras, Sofia. Kailangan mong maging matiyaga, walang pagmamadali, at hindi mo siya pwedeng hayaang malaman. Kung maghinala si Miguel, maaaring ilipat niya muna ang mga ari-arian. Alam ko, Bea. Kaya, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko rin ng koneksyon sa isang notaryo o isang abogado na maaaring makipagtulungan.
Ngumiti si Bea ng may misteryo. Nagkataon, marami sa aking mga kliyente ay nasa larangang iyan. May isang abogado akong ginagamit para sa mga kasong tulad nito. Ang pangalan niya ay Attorney Reyes. Maaasahan siya at higit sa lahat, alam niya kung paano gumawa ng mga dokumento na legal na matibay ngunit pabor pa rin sa kliyente. Maaari mo ba akong ipakilala? Siyempre. Pero Sofia, kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Ang prosesong ito ay hindi magiging madali. Kailangan mong magpanggap sa harap ni Miguel. Manatili kang mabuting asawa, patuloy na ngumiti, kahit na malamang gusto mo na siyang sakalin. Inayos ko ang aking likod. Naging mabuting asawa ako sa loob ng 10 taon, Bea. Ano ba naman ang ilang buwan pa ng pagpapanggap? Kaya ko ito. Tumawa si Bea. Mahusay. Mag-i-schedule ako ng isang pulong kay Attorney Reyes ngayong hapon. Samantala, simulan mo nang kolektahin ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil, mga screenshot, mga resibo ng credit card, mga larawan kung makakakuha ka. Itala mo rin ang mga oras na umuuwi siya, ang mga araw na late siyang nagtatrabaho. Bawat detalye ay makakatulong. 2 oras ang lumipas, umalis ako sa opisina ni Bea na may halo-halong emosyon guminhawa dahil sa wakas ay may plano na, ngunit natatakot din dahil ito ang unang pagkakataon na gagawin ko ang isang bagay na ganito kalaki ng mag-isa. Sa loob ng 10 taon, palagi akong umaasa kay Miguel. Siya ang gumagawa ng malalaking desisyon, namamahala ng pananalapi at sentro ng lahat. Ako lang ang asawang nasa likod ng mga eksena. Ngunit ang isang asawang nasa likod ng mga eksena ay maraming alam at iyon ang magiging bentahe ko. Noong hapong iyon, nakipagkita ako kay Attorney Reyes sa isang tahimik na kafe sa Quezon City. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may makapal na salamin at isang palakaibigang ngiti. Matapos ipaliwanag ni Bea ang aking sitwasyon, dumiretso si Attorney Reyes sa mga teknikalidad. Ginang Miller, ang iyong posisyon bilang isang board member sa kumpanya ng iyong asawa ay isang malaking bentahe. Sa status na iyon, mayroon kang legal na access sa mga dokumento ng kumpanya, kabilang ang mga may kinalaman sa paglilipat ng mga ari-arian, paliwanag niya. Pero paano ko po ito gagawin, sir? Maghihinala si Miguel kung bigla ko siyang hihilingin na pirmahan ang isang bunton ng mga dokumento. Ngumiti si Attorney Reyes. Gagawin natin ito ng paunti-unti at gagamit tayo ng mga makatwirang dahilan. Halimbawa, isang corporate restructuring para sa kahusayan sa buwis o isang pagsasaayos ng capital base. O maaari mong sabihin na may isang pagkakataon sa pamumuhunan na nangangailangan ng kolateral. Si Miguel ay napaka-metikuloso, sir. Karaniwan niyang binabasa ang mga bagay bago niya pirmahan. Kung ganoon, gagawa tayo ng mahahaba, siksik na mga dokumento at itatago natin ang mga kritikal na sugnay sa gitnang mga pahina. Malamang natatama rin siyang basahin ang lahat, lalo na kung ipapakita mo ito sa kanya kapag abala siya o pagod. Naalala ko kung gaano kadali pumirma si Miguel sa mga dokumentong ibinigay ko sa kanya noon. Palagi siyang nagtitiwala sa akin. Marahil iyon ang magiging kanyang pagbagsak. Gaano katagal po ang prosesong ito, sir? Depende sa bilang ng mga ari-arian. Kung lahat ay magiging maayos, 2 hanggang 3 buwan. Ngunit dapat kang maging matiyaga. Huwag magmadali. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring sumira sa buong plano. Tumango ako ng may paninindigan. Gagawin ko po, sir. Ano man ang kailangan. Ang mga unang linggo pagkatapos ng pulong na iyon ang pinakamahirap sa aking buhay. Kinailangan kong maging isang mahusay na aktres. Tuwing umaga, gumigising ako, nagluluto ng almusal at ngumingiti kay Miguel. Nakikinig ako sa kanyang mga kwento tungkol sa mga nakakapagod na pulong, habang sa isip ko ay kinakalkula kung gaano karaming kasinungalingan ang sinasabi niya. Nagsimula na rin akong bumisita sa kanyang opisina ng mas madalas, hindi para manmanan, kundi para makuha ang loob ng mga empleyado. Nagdadala ako ng cookies, nakikipag-chat sa receptionist, at paminsan-minsan ay nakikisabay sa tanghalian kasama ang team ni Miguel. Gusto kong makita ako ng lahat bilang mabuti at mapagmahal na asawa. Sa ganitong paraan, kapag sumiklab na ang iskandalo, makikita nila ako bilang biktima, hindi bilang isang pabayang asawa. Si Christine,
ang kabit ni Miguel, ay nakita ko ng ilang beses sa opisina. Palagi siyang ngumingiti ng matamis sa akin, binabati ako ng mainit. Mrs. Miller, ang sarap po kayong makita ulit. Nasa meeting po si Sir Miguel, tatawagin ko po ba siya para sa inyo? Lagi kong sinasagot ng parehong magalang na tono. Huwag na, Christine. Inihatid ko lang ang tanghalian niya. Pwede bang pakisigurado na makukuha niya ito? At tatango siya nang may parehong matamis na ngiti. Habang ginagawa niya iyon, alam kong sa likod ng ngiting iyon ay ang babaeng nakikipagtalik sa aking asawa. Ang nakakaawa pa, wala siyang kaalam-alam na alam ko ang lahat. Ang pribadong investigador na kinuha ko ay nagsimula na sa kanyang trabaho. Ang pangalan niya ay Rico, isang dating pulis na ngayon ay may sariling ahensya. Siya ay payat, karaniwan ang hitsura at kayang makihalubilo sa karamihan ng hindi napapansin. Tuwing 3 araw, nagpapadala siya ng ulat sa pamamagitan ng email. Ang unang ulat, isang larawan ni Miguel at Christine na naghahapunan sa isang Italian restaurant sa Salcedo Village. Magkatapat silang nakaupo, magkahawak kamay sa ibabaw ng mesa. Sa larawan, mukhang masaya si Miguel, malawak na tumatawa, tulad ng dati niyang pagtawa sa akin. Ang pangalawang ulat, pumunta sila sa isang 5-star hotel malapit sa Manila Bay. Nag-check-in sila sa gabi at umalis ng 10:00 ng umaga kinabukasan. Iba ang hitsura ni Christine, suot ang parehong damit tulad ng kahapon, ang kanyang buhok ay magulo. Ang pangatlong ulat, pumunta sila sa isang villa sa Tagaytay. Nanatili sila ng 2 araw at 1 gabi. Sa mga araw ding iyon, sinabi sa akin ni Miguel na mayroon siyang out-of-town conference. Iniligtas ko ang lahat ng mga larawan at ulat sa isang espesyal na folder. Isang folder para sa ebidensya ng diborsyo. Ang 3 buwan mula nang makipagkita ako kina Bea at Attorney Reyes ay parang isang laro ng chess. Bawat galaw ay kailangang kalkulahin, bawat kilos ay tumpak. Hindi na ako maaaring maging ang dating Sofia, ang matamis na asawa na ngumingiti at sumusunod lang. Ngayon, ako ang pangunahing manlalaro sa isang laro na magtatakda ng natitirang bahagi ng aking buhay. Noong umagang iyon, nakaupo ako sa aking home office na may isang tasa ng itim na kape. Sa harap ko ay isang makapal na notebook na naglilista ng mga ari-arian na dapat i-secure. Hinati ito ni Attorney Reyes sa 3 kategorya, mga likidong ari-arian, real estate, at mga ari-ariang pinansyal. Bawat isa ay nangangailangan ng ibang diskarte. Magsimula tayo sa pinakamadali, Ginang Miller, sabi ni Attorney Reyes sa aming huling pag-uusap. Mga ari-ariang pinansyal ang joint account, mga time deposit, at savings. Ang mga ito ay maaaring ilipat sa medyo simpleng mga pamamaraan basta't makakakuha ka ng ganap na access. Ang ganap na access ay nangangahulugan na kailangan kong kumbinsihin si Miguel na bigyan ako ng power of attorney sa mga account o, kung kinakailangan, gawin ito nang hindi niya alam. Pinili ko ang pangalawang option. Unang linggo, paglilinis ng joint account. Ang bangko kung saan namin itinatago ang aming pera ay isang pribadong bangko na ginagamit ko na mula pa noong kolehiyo. Ang customer service representative, isang babaeng nagngangalang Linda, ay parang kaibigan na. Tuwing pumupunta ako, mainit niya akong binabati. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo ngayon, Mrs. Miller? Tanong niya habang nauupo ako sa harap niya. Ngumiti ako ng malapad. Ilang administratibong bagay lang, Linda. Medyo nakakahiya, pero sobrang abala ng asawa ko nitong mga nakaraang araw. Pinakiusapan niya akong asikasuhin ang paglilipat ng joint account na ito. Kumunot ang noo ni Linda. Paglilipat, ma'am? Oo. Gusto naming palitan ang status ng joint account na ito sa isang individual na account sa ilalim ng pangalan ko. Sabi niya, para raw ito sa mga layuning buwis at pamumuhunan. Lubos ang tiwala sa akin ng asawa ko. Iniabot ko ang mga dokumentong inihanda ni Attorney Reyes. Mayroong isang power of attorney form na mukhang pinirmahan ni Miguel. Maingat kong ginaya ang kanyang pirma mula sa isang lumang dokumento. Mayroon ding mga photocopy ng aming mga ID at ang application form para palitan ang status ng account. Maingat na sinuri ni Linda ang mga dokumento. Kumakabog ang dibdib ko. Ito ang pinakakritikal na sandali.
Ito po ang power of attorney, ma'am. Pero karaniwan, para sa pagbabago sa status ng joint account, kailangang narito ang parehong may-ari. Nag-aalangang sabi ni Linda. Bumuntong hininga ako ng may drama. Alam ko, Linda, pero talagang hindi makakapunta ang asawa ko. Nasa business trip siya sa susunod na 2 buwan at sabi niya, napaka-urgent daw nitong bagay sa buwis. Linda, tulungan mo naman ako. Mahigit 10 taon na akong kliyente dito, hindi pa ako nagkaproblema, di ba? Tahimik si Linda. Alam kong nag-aalangan siya sa pagitan ng pamamaraan at ng aming matagal na pagkakaibigan. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Sige po, Mrs. Miller, tutulungan ko kayo sa pagkakataong ito. Pero sa susunod, pakisabi po sa asawa niyo na personal siyang pumunta. Tumango ako ng may pasasalamat. Maraming salamat, Linda. Ikaw ang aking tagapagligtas. 3 araw ang lumipas, ang joint account ay opisyal nang nasa pangalan ko na lang. Ang 140 milyon sa loob ay akin ng lahat. Inilipat ko ang kalahati sa isa ko pang savings account at inilagay ang kalahati sa isang certificate of deposit para sa kaligtasan. 2 linggo, ang titulo ng kondo. Ang aming kondo ay regalo sa kasal mula sa aming mga magulang. Binili namin ito 5 taon na ang nakalipas na may joint mortgage. Bawat buwan, automatikong kinakaltas ang bayad mula sa aming joint account. Ang kondo na ito ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang tahimik na saksi sa aming pagsasama. Naaalala ko noong unang beses kaming lumipat, binuhat ako ni Miguel papasok na parang isang bagong kasal. Tumawa ako, ngumiti siya, at nangako kaming bubuo ng isang masayang pamilya dito. Ngayon, sa parehong tahanan, naghahanda akong palayasin siya. Para ilipat ang pagmamay-ari ng kondo, mas komplikado ang proseso. Naghanda si Attorney Reyes ng isang kathang-isip na kasulatan ng bentahan. Sa dokumento, lumalabas na ipinagbibili ni Miguel ang kondo sa akin sa parehong presyo na orihinal naming binayaran, 290 milyon. Siyempre, walang tunay na perang nagpalitan. Ito ay isang legal na dokumento lamang para palitan ang pangalan sa titulo. Ang problema, kailangan ko ang pirma ni Miguel sa dokumentong iyon at kailangan naming pumunta sa isang notaryo para maging opisyal ito. May ideya si Attorney Reyes, isasama natin ito sa mga dokumento ng corporate restructuring, gumawa ng isang nakakainip, makapal na bunton ng mga papel. At hikayatin mo ang iyong asawa na pirmahan ang lahat ng sabay-sabay sa harap ng isang notaryo. Sa harap ng isang notaryo? Malalaman niya na may kasulatan ng bentahan para sa kondo? Hindi kong aayusin natin ito ng tama. May kilala akong notaryo na maaaring makipagtulungan. Ipapakita niya ang lahat ng mga dokumento ng sabay-sabay at kailangan lang pirmahan ng iyong asawa ang huling pahina ng bawat bunton. Basta't hindi niya babasahin ang mga detalye, ligtas tayo. Naalala ko ang pag-uusap na iyon habang inihahanda ko ang aking diskarte. Ngayon, oras na para sa pagpapatupad. Dumating ang napiling araw. Buong umaga kong inihahanda si Miguel. Honey, kailangan nating pumunta sa notaryo ngayon. Para ito sa corporate restructuring. Sabi nila, mahalaga raw at naka-schedule na. Bumuntong hininga si Miguel. Naiinis. Lagi na lang mayroon, Sofia. Pagod na ako. Mabilis lang ito, honey. At pagkatapos, pwede tayong mag-lunch. May alam akong bagong restaurant sa West Village. Ang pagbanggit ng pagkain ay palaging gumagana. Ngumiti si Miguel. Sige. Dumating kami sa opisina ng notaryo ng 10:00 ng umaga. Ang notaryo, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Attorney Santos, ay mainit kaming sinalubong. Sa kanyang mesa ay isang bunton ng mga dokumento na halos 8 pulgada ang taas. Magandang umaga, Mr. Miller, Mrs. Miller. Maupo po kayo, pagbati niya sa amin. Tiningnan ni Miguel ang bunton ng mga papel. Wow, ang dami niyan, sir. Opo, sir. Ito po ang lahat ng mga dokumento para sa restructuring ng kumpanya. Dahil nasa board si Mrs. Miller, kailangang pirmahan ng magkasama ang ilang dokumento. Ngunit para sa kahusayan, kailangan nyo lang pong pirmahan ang huling pahina ng bawat bunton. Minarkahan ko na po ang mga ito ng mga sticky note, maayos na paliwanag ni Attorney Santos. Hindi ko maiwasang humanga sa kanyang pag-arte.
Ginawa niyang parang isang pangkaraniwang pamamaraan na ginagawa niya araw-araw. Tumango si Miguel at kumuha ng panulat. Isa-isa, binuksan niya ang huling pahina ng bawat bunton at pumirma. Paminsan-minsan, nagtatanong siya, para saan ito? At sasagutin ni Attorney Santos ng mga komplikadong legal na termino na nagpapabilis kay Miguel na tumango at magpatuloy sa pagpirma. Nang makarating siya sa ikalimang bunton, nakita ko ang kasulatan ng bentahan ng kondo na nakasuksok sa gitna. Ngunit tulad ng plano, minarkahan ni Attorney Santos ang huling pahina ng bunton na iyon ng isang dilaw na sticky note. Binuklat ni Miguel ang pahinang iyon, sinulyapan, at pumirma ng walang anumang tanong. Halos hindi ako makapaniwala. Ganoon lang kadali. Matapos mapirmahan ang lahat ng mga dokumento, ngumiti si Attorney Santos. Salamat po Mr. Miller, Mrs. Miller. Iyon na po lahat. Ako na po ang bahala sa natitirang proseso. Umalis kami at nagtungo sa restaurant na ipinangako ko. Mukhang nasiyahan si Miguel. Nag-order pa siya ng mamahaling pagkain at nag-alok ng isang toast para sa pinakamabuting asawa, sabi niya. Itinaas ang kanyang baso. Ngumiti ako. Para sa kinabukasan, honey. Isang kinabukasan na hindi mo na makakasama, naisip ko sa sarili ko. Ikatlong linggo, ang ari-arian sa Tagaytay at mga investment condo. Pagkatapos ng kondo, ang mga susunod na target ay ang ari-arian sa Tagaytay at ang 2 investment condo sa Ortigas. Ang ari-arian sa Tagaytay ay mana mula sa aking lola na ibinigay sa aming 2 ni Miguel nang kami ay ikasal. Sa legal na paraan, ang ari-arian ay nasa pangalan ko mula sa simula, ngunit pagkatapos naming ikasal, iginiit ni Miguel na idagdag ang kanyang pangalan. Para sa seguridad, Sofia, para sa ating 2 ito. Sabi niya noon. Ngayon, gusto kong ibalik ito sa orihinal nitong estado. Tungkol naman sa mga kondo, medyo iba ang kwento. Parehong unit ay binili 3 taon na ang nakalipas bilang mga pamumuhunan. Pinapaupahan namin ang mga ito sa isang dayuhang kumpanya at ang kita sa upa ay napupunta sa aming joint account. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ilipat ang buong pagmamay-ari sa aking pangalan. Ang proseso ay katulad ng sa kondo. Naghanda si Attorney Reyes ng mga kinakailangang dokumento at muling nagsilbing matulunging notaryo si Attorney Santos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na maaaring dalhin si Miguel sa notaryo muli. Ang paggawa nito ng madalas ay magdudulot ng hinala. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pagdadala ng mga dokumento sa kanya, mungkahi ni Attorney Reyes. Dalhin mo ang mga papel sa bahay, hingin ang kanyang pirma sa iba't ibang dahilan. Isa-isa, hindi lahat ng sabay-sabay. Sumang-ayon ako. Nagsimula ang isang bagong diskarte. Una, ang ari-arian sa Tagaytay. Naghanda ako ng isang dokumento na may dahilan ng pag-renew ng titulo ng ari-arian dahil sa isang pagbabago sa mga batas sa zoning. Ang mga teknikal na salita ay sapat na para mawalan ng interes si Miguel na magtanong pa. Isang gabi, habang abala siya sa panonood ng isang laro ng basketball, ipinakita ko ang dokumento. Honey, pupwede mo bang pirmahan ito para sa ari-arian sa Tagaytay? Para hindi tayo mamultahan. Pumirma siya nang hindi inaalis ang tingin sa TV. Pangalawa, ang unang kondo. Sa pagkakataong ito, ang dahilan ay isang pagbabago sa status ng pagmamay-ari para sa kahusayan sa buwis. Iniabot ko ito sa kanya habang abala siya sa kanyang telepono, marahil ay nagte-text kay Christine. Pumirma siya nang wala sa isip. Pangatlo, ang pangalawang kondo. Ang dahilan, pagsunod sa mga bagong regulasyon sa dayuhang pamumuhunan. Ito ang pinakamakatwirang dahilan dahil ang mga nangungupahan ay isang dayuhang kumpanya. Sinabi pa ni Miguel. Oo nga pala, mahalaga iyan. Asikasuhin mo agad, Sofia. Ngumiti ako. Sa isang buwan, 3 malalaking ari-arian ang nagpalit ng pangalan. Ika-4 na linggo, mga sasakyan at personal na savings. Ang 2 sasakyan na pag-aari namin, isang Land Cruiser at isang Mercedes, ay kailangan ding i-secure. Ang Land Cruiser ang paborito ni Miguel. Ipinagmamalaki niya ito, madalas na hinuhugasan niya ito mismo tuwing weekend. Ang Mercedes ang sasakyan na ginagamit ko araw-araw. Para sa mga sasakyan, mas simple ang proseso. Isang paglilipat lang ng titulo sa LTO. Ngunit para doon,
kailangan ko ng isang power of attorney mula kay Miguel. Muli, gumamit ako ng isang lumang dokumento. Isang hapon habang naliligo si Miguel, kinuha ko ang selyo ng kanyang kumpanya at inilapat ito sa power of attorney na inihanda ko. Ang kanyang pirma, naging eksperto na ako sa paggaya nito. Ang mga linggo ng pagpapractice tuwing gabi ay nagbunga. Kinabukasan, pumunta ako sa LTO, dala ang dokumentong iyon. Matapos ang ilang oras na paghihintay sa pila, parehong sasakyan ay opisyal nang nasa pangalan ko. Isang bagay na hindi ko ginalaw ay ang personal na savings ni Miguel. Alam kong mayroon siyang hiwalay na account sa ibang bangko, kung saan nagtatago siya ng perang hindi ko alam. Nakuha ni Rico, ang aking detective, ang impormasyon na mayroong halos 45 milyon sa account na iyon. Ang pera ay galing sa mga bonus at mga side project na itinago niya sa akin. Hindi ko maaaring kunin ang perang iyon ng legal, ngunit mayroon akong ibang paraan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Miguel, kinuha ko ang kanyang telepono. Palagi niyang itinatago ang kanyang mga password sa isang maliit na notebook sa drawer ng kanyang bedside table, isang lumang ugali na hindi niya binago. Mabilis kong binuksan ang kanyang mobile banking app. Nakita ko ang balanse. Akwan 5,876,000. Inilipat ko ang AR 4.5 milyon sa aking account, nag-iwan ng A 876,000 sapat para hindi siya agad maghinala. Pagkatapos ay binura ko ang transfer notification mula sa kanyang telepono. Lahat ay tapos sa loob ng 10 minuto. Bumalik sa kama, tiningnan ko ang kanyang likod habang nakatalikod siya sa akin. Mahina siyang humihilik, walang kamalay-malay na kalahati ng kanyang lihim na savings ay kakalipat lang sa aking account. 4 na linggo pagkatapos ng aking pulong kay Attorney Reyes, nakaupo ako sa aking home office, kinakalkula ang lahat ng mga ari-arian na nailipat na. Sa harap ko, ang asul na folder ay kumakapal. Mga ari-ariang na secure. 1. Joint account, 140 million. 2. Kondo sa BGC. Halaga sa merkado, 290 million. 3. Ari-arian sa Tagaytay. Halaga sa merkado, 100 million. 4. Investment Condo A. Halaga sa merkado, 12825 million. 5. Investment Condo B. Halaga sa merkado amang 125 million. 6. Land Cruiser. Halaga sa merkado R7 milyon. MIBO. Mercedes. Halaga sa merkado R 4.5 milyon. Pa. Personal savings ni Miguel, IC 45 milyon. Kabuuang halaga ng mga ari-ariang na secure, mahigit 836.5 milyon. Huminga ako ng malalim. Ang numero ay halos hindi ka panipaniwala. Sa 10 taon ng pagsasama, hindi ko talaga alam ang lawak ng aming kayamanan. Si Miguel ang namamahala ng lahat. Tumatanggap lang ako ng buwanang ulat sa pananalapi na sabi niya ay ayos na lahat. Ngayon, lahat ay nasa aking mga kamay. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may isang kakaibang pakiramdam. Ganito ba ang pakiramdam ng panalo? Kung ang panalo ay nangangahulugang pagsira sa taong minsan kong minahal, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng panalo at pagkatalo? Umiling ako, inalis ang isipan. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa hindi pagpayag na tapakan at iwanang walang-wala. Ang huling 2 linggo bago ang aking kaarawan, ang pinakamahirap na bahagi ng aking buong plano. Hindi dahil sa mga teknikalidad kumpleto na ang paglilipat ng mga ari-arian, maayos nang nakakumpila ang ebidensya ng pagtataksil at nakahanda na ang entablado para sa engrandeng pagtatanghal. Ang mahirap na bahagi ay ang pag-arte. Tuwing umaga, kailangan kong gumising na may ngiti sa aking mukha. Ipagluluto ko ang paboritong almusal ni Miguel, scrambled eggs na may malutong na bacon at toast, isang baso ng itim na kape na walang asukal, eksakto kung paano niya ito gusto sa nakaraang 10 taon. Pagkatapos ay uupo ako sa tapat niya, sasamahan siya habang kumakain, paminsan-minsan ay magtatanong tungkol sa kanyang mga plano para sa araw. Meeting sa mga kliyente, Sofia. Baka gabihin na naman ako, lagi niyang sinasabi sa parehong tono, at tatango ako at sasabihing, "Sige, honey, ingatan mo ang sarili mo." Habang ginagawa ko iyon, alam na alam ko kung saan siya pupunta.
Ipinadala na sa akin ni Rico, ang aking detective, ang ischedule ni na Miguel at Christine para sa susunod na 2 linggo. Ngayon, manananghalian sila sa kanilang karaniwang Italian restaurant. Bukas, pupunta sila sa isang hotel sa Makati. Sa susunod na araw, mayroon silang dinner date sa isang rooftop bar kung saan sila unang nagkita. Ayon sa impormasyon ni Rico, alam ko ang bawat detalye at wala akong sinabi. Sa gabi, kapag umuuwi si Miguel na may amoy pa ng pabango ni Christine sa kanyang damit, sasalubungin ko siya ng parehong ngiti, tatanungin kung kumain na siya, maghahanda ng maligamgam na tubig para sa kanyang gamot sa allergy, at makikinig sa kanyang mga gawa-gawang kwento tungkol sa mga nakakapagod na pulong. Minsan, halos naaawa ako sa kanya. Siya ay isang napakasamang sinungaling. Ang kanyang mga mata ay palingalinga. Ang kanyang mga kamay ay naglalaro sa isang panulat at inuulit niya ang salitang kliyente na parang isang mantra. Nagtataka ako kung ganito na ba siya dati pa. Masyado ba akong naging bulag para makita ito? Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang mga gabing nag-iisa ako. Ang mga linggong naghihintay ako sa kanya habang hindi siya umuuwi. Ang mga araw na naniwala ako sa bawat salita niya habang nasa labas siya at nagsasaya kasama ang ibang babae. At nawawala ang awa. 2 araw bago ang aking kaarawan. Tumawag ang aking biyenan noong umagang iyon. Nakatira siya sa Cebu at bihirang pumunta sa Maynila mula nang pumanaw ang aking biyenang lalaki, 2 taon na ang nakalipas. Palagi kong sinubukang maging isang mabuting manugang, regular na tumatawag sa kanya, paminsan-minsan ay nagpapadala ng pera at bumibisita tuwing ilang buwan. Sofia, kumusta ka? Okay lang ba si Miguel? Nag-aalala ang kanyang boses. Okay lang po kami, ma. Abala lang po sa trabaho si Miguel. Pero malusog naman po siya, mahinahon kong sagot. Hindi ko alam, may masama akong kutob. Nagkakaroon ako ng mga kakaibang panaginip. Nag-aalala lang ako sa inyong dalawa. Natahimik ako. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Ma, niloloko po ako ng anak nyo. Ihahain niya sa akin ang mga papeles ng diborsyo sa aking kaarawan at nailipat ko na ang lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ko. Ngunit hindi ko magawa. Hindi pa oras. Okay lang po kami, ma. Huwag po kayong mag-alala. Ipapaabot ko po ang pagmamahal niyo kay Miguel. Ay, Sofia, pupunta ako para sa birthday party mo. Narinig ko'y magiging malaki raw. Opo, ma. Inaasahan ko po ang pagdating niyo. Tinapos namin ang tawag. Tinitigan ko ang aking telepono. Ang aking biyenan ay darating sa aking party. Masasaksihan niya ang sarili niyang anak na sisira sa aming pagsasama sa harap ng lahat. Makikita niya akong ngingiti at sisirain siya pabalik. Magagalit kaya siya sa akin pagkatapos ng lahat ng ito? Marahil. Ngunit handa ako sa mga kahihinatnan. 10 araw bago ang aking kaarawan, umuwi si Miguel ng maaga noong araw na iyon. Kakaiba, dahil ang Biyernes ng gabi ay karaniwang kanyang pinakamahabang trabaho na gabi. Ngunit ngayon, nasa bahay na siya ng 7:00 ng gabi. Sofia, lumabas tayo para maghapunan, mungkahi niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Ngayon? Oo, nakapagpa-reserve na ako sa paborito mong restaurant sa Forbes Town. Ang paborito kong restaurant ay kung saan kami madalas pumunta noong kami ay nagdi-date pa. Doon namin ipinagdiriwang ang bawat magandang balita. Hindi ko alam kung anong magandang balita ang gusto niyang ipagdiwang ngayon, ngunit ngumiti ako. Sige, honey. Magpapalit lang ako. Nagmaneho kami papunta roon, halos sa katahimikan. Sa restaurant, in-order ni Miguel ang aking mga paboritong pagkain, lobster thermidor at isang chocolate lava cake. Nag-order pa siya ng isang bote ng alak kahit na bihirang-bihira kaming uminom ng alak. Sa gitna ng hapunan, inabot niya ang aking kamay. Sofia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Bumilis ang tibok ng aking puso. Gagawin na ba niya ngayon? 10 araw bago ang party. Masisira nito ang aking plano. Ano iyon, honey? Tumingin siya sa akin nang matagal, kumikinang ang kanyang mga mata. Gusto kong humingi ng paumanhin. Humihingi ng paumanhin? Para saan? Sa pag-uwi ng late ng madalas nitong mga nakaraang araw sa pag-iwan sa'yo ng mag-isa. Alam kong nalulungkot ka. Pinigilan ko ang aking hininga. Sa isang sandali, halos naniwala akong tapat siya.
Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang amoy ng pabango ni Christine sa kanyang damit kagabi. Okay lang, honey. Naiintindihan kong abala ka. Ikaw ang pinakamabuting asawa, Sofia. Hindi kita karapat-dapat. Tama ka. Hindi mo ako karapat-dapat. Naisip ko. Ngunit, ngumiti lang ako. Kumain na tayo, honey. Bago lumamig. Tumango siya at bumalik sa kanyang pagkain. Pinanood ko siya. May kasalanan doon, oo. Ngunit hindi siya pinigilan ng kasalanan na magtaksil. Hindi siya pipigilan ng kasalanan na magdala ng mga papeles ng diborsyo sa aking birthday party. Kaya hayaan siyang makonsensya. Hindi nito babaguhin ng anuman. 8 araw bago ang aking kaarawan. Nakatanggap ako ng isang pakete mula kay Rico. Sa loob ay isang flash drive na naglalaman ng isang video recording. Pinatugtog ko ito sa aking laptop. Ang video ay nagpapakita kina Miguel at Christine sa lobby ng isang hotel. Malinaw na na-record ang kanilang mga boses dahil naglagay si Rico ng isang maliit na listening device sa isang kalapit na mesa. So, handa ka na? Boses ni Christine. Handa na. Nakahanda na ang mga papeles ng diborsyo. Ibibigay ko lang sa kanya sa kanyang kaarawan. Sagot ni Miguel. Paano ang kondo ang mga ari-arian? Sigurado ka bang ligtas ang mga iyon? Sigurado ako, babe. Lahat ay nasa pangalan nating dalawa. Malamang makukuha niya ang kalahati, pero ang kalahati ay para sa atin. Malaki pa rin iyon. Tumawa si Christine. Hindi na ako makapaghintay, Miguel. Pagod na akong magtago. Malapit na, matatapos na rin ito. Pinatay ko ang video, isang maliit na ngiti sa aking mukha. Lahat ay nasa pangalan nating dalawa. Oo, dati. Ngunit ngayon, lahat ay nasa pangalan ko na lang. 5 araw bago ang aking kaarawan. Nakita ako ni Manang Maria na tinitingnan ang sky blue na bestida sa aking silid. Pumasok siya ng maingat at umupo sa tabi ko. Ma'am, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, Manang. Okay lang po ba kayo? Tumingin ako sa kanya. 10 taon na si Manang Maria nagtatrabaho para sa akin. Nakita niya akong umiyak matapos ang 2 pagkalaglag. Nakita niya akong magpuyat kapag may sakit si Miguel. Nakita na niya ang lahat. Ano ang nakita mo, Manang? Bumuntong hininga si Manang Maria. Nakita ko po kayong nagbago, ma'am. Mas tahimik kayo, mas madalas kayong nasa opisina nyo. At nakita ko si Sir Miguel. Naaawa lang po ako, ma'am. So, alam din ni Manang Maria o kahit papaano ay naghihinala. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Manang, ayos lang ako. Malapit na, matatapos na ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Tumingin sa akin si Manang Maria ng matagal, pagkatapos ay tumango. Nagtitiwala po ako sa inyo, ma'am. Noon pa man. Salamat, Manang. Ipagdasal mo ako. Lagi po, ma'am. 3 araw bago ang aking kaarawan. Umuwi si Miguel na may maputlang mukha. Dumiretso siya sa kanyang study at nilak ang pinto. May narinig akong nahulog, marahil isang libro o isang folder. Ilang minuto ang lumipas, lumabas siya, namumula ang kanyang mukha. Sofia, nakita mo ba ang folder na may titulo ng kondo? Tumalon ang puso ko, ngunit nanatiling kalmado ang aking mukha. Alin, honey? Ang berdeng folder? Oo. Ang titulo para sa kondo, ang ari-arian sa Tagaytay, lahat ng mahahalagang dokumento. Kailangan ko sila. Para saan? Nag-atubili siya, naghahanap ng dahilan. Para sa isang business loan. Kailangan sila ng bangko. Hahanapin ko. Nagkunwari akong tiningnan ang filing cabinet kahit na alam kong lahat ng mga dokumentong iyon ay nasa isang safe deposit box sa ibang bangko. Pasensya na, honey. Hindi ko yata makita. Baka ikaw mismo ang naglipat? Hindi ko. Well, nasaan kaya sila? Naaalala kong huli ko silang nakita noong humingi ka ng photocopy para sa ulat sa buwis noong nakaraang buwan. Tahimik si Miguel. Lalong namumutla ang kanyang mukha. Bumalik siya sa kanyang study at nagsimulang maghalungkat sa mga cabinet. Iniwan ko siya doon at bumalik sa kusina para tulungan si Manang Maria. Sa loob-loob ko, nakangiti ako. Sa wakas ay napagtanto na niya, ngunit huli na ang lahat. Noong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Narinig ko siyang naglalakad-lakad, pabalik-balik sa banyo.
Gumawa siya ng ilang pabulong na tawag sa telepono marahil kay Christine. Nagkunwari akong tulog. 2 araw bago ang aking kaarawan. Umalis si Miguel ng maaga, sinasabing may mahalagang pulong. Alam kong kasinungalingan iyon. Nagpadala na si Rico ng isang text. Target at ang babae ay nagkikita sa isang kafe sa Kapitolyo para pag-usapan ang isang emergency plan. Isang emergency plan? Naghihinala ba sila? Agad kong kinontak si Rico. Bantayan mong mabuti. Kailangan kong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. 2 oras ang lumipas. Nagpadala si Rico ng isang audio recording. So, Miguel, nahanap mo ba sila? Balisa ang boses ni Christine. Hindi, Chris. Lahat ng mahahalagang dokumento ay nawawala. Ang mga titulo ng kondo, ng ari-arian sa Tagaytay, ng mga investment unit, kahit ang mga statement ng joint account ay nawawala. Seryoso ka? Baka naman nailagay lang sa ibang lugar. Hinalughog ko na ang buong unit. Wala talaga. Paano kung alam ng asawa mo? Mapait na tumawa si Miguel. Si Sofia? Imposible. Napaka-inosente niya. Hindi niya iisipin iyon. Pero Miguel, kakaiba ito. Paanong mawawala na lang ang lahat ng mga dokumento? Baka ako mismo ang nakawala. O baka inilipat ni Manang Maria habang naglilinis. Hindi ko alam. So anong gagawin natin ngayon? Paano ang plano sa diborsyo? Tuloy pa rin. Wala akong pakialam sa mga dokumento ngayon. Ang mahalaga ay makuha niya ang mga papeles na iyon. Pwede nating asikasuhin ang mga ari-arian mamaya. Pinatay ko ang recording, nakangiti. Napaka-inosente niya. Oo honey, inosente ako. Ngunit ang pagiging inosente ay hindi nangangahulugang tanga. 1 araw bago ang aking kaarawan. Ang huling araw bago magsimula ang palabas. Ginugol ko ang araw sa paghahanda ng lahat. Ang mga dekorasyon, ang listahan ng mga bisita, ang schedule lahat ay kailangang perpekto. Tahimik si Miguel ngayon, stress pa rin sa mga nawawalang dokumento. Sinubukan niya akong tanungin ulit tungkol sa mga ito. Nang maingat, Sofia, sigurado ka bang hindi mo nakita ang mga dokumentong iyon? Sigurado ako, honey. Baka ipinahiram mo sa isang tao at nakalimutan mo? Umiling siya. Imposible. Well, huwag kang mag-alala, sigurado akong lalabas din iyon. Tumingin siya sa akin, malayo ang tingin ng kanyang mga mata. Sofia, ikaw, wala ka namang ginagawang kakaiba, di ba? Ngumiti ako ng malapad. Anong kakaiba, honey? Hindi ko alam. Masyado kang naging mabait nitong mga nakaraang araw, masyadong matiyaga. Karaniwan kang nagrereklamo kapag late akong umuuwi. 10 taon na akong asawa, honey. Sa tingin ko, may natutunan na ako. Mahina siyang tumawa. Oo, siguro. Lumapit ako, inayos ang kanyang kuwelyo. Honey, pupunta ka sa birthday party ko bukas, di ba? Kinakabahan ako. Siyempre, babe, hindi ko iyon papalampasin. Oo, alam kong hindi mo papalampasin ang pagkakataong sirain ako sa publiko. Sa gabi bago ang aking kaarawan, umupo ako sa aking home office sa huling pagkakataon bago ang malaking araw. Sa harap ko ay 3 magkakaibang kulay na folder. Ang asul na folder ay naglalaman ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento ng pagmamay-ari para sa mga ari-arian na ngayon ay nasa pangalan ko. Ibibigay ko ito kay Miguel sa tamang sandali. Ang pulang folder ay naglalaman ng mga larawan at recording ng pagtataksil ni na Miguel at Christine. Ipapakita ko ito sa mga bisita kung itutulak nila ang mga bagay ng sobra. Ang dilaw na folder ay naglalaman ng mga papeles ng diborsyo na pinirmahan ko na kumpleto sa selyo ng notaryo. Handa nang ihain anumang oras. Naghanda rin ako ng isang brown na sobre para kay Christine. Sa loob ay mga larawan niya kasama ang ibang mga lalaki pruweba na niloloko rin niya si Miguel. Hindi ko alam kung gagamitin ko ito. Ngunit mas mabuting maging handa. Tumunog ang aking telepono. Si Bea. Sofia, kamusta ang mga paghahanda? Handa na, Bea. Magsisimula ang palabas bukas. Malakas ka ba? Huminga ako ng malalim. Kailangan kong maging malakas. Sofia, ipinagmamalaki kita. Ang galing mo. Ngumiti ako. Salamat, Bea. Ipagdasal mo ako. Lagi. Nandoon ako bukas. Gusto kong makita ang drama mismo. Nagtawanan kami, at pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag,
Tumingin ako sa aming larawan sa kasal sa dingding. Isang batang Miguel, malapad na nakangiti. Ako sa tabi niya na may puting bestida, ang aking mukha ay puno ng pag-asa. Pasensya na Miguel, bulong ko. Pero ikaw ang nagsimula nito. Inilagay ko ang lahat ng mga folder sa isang malaking tote bag. Pagkatapos ay naglakad ako papunta sa silid tulugan at humiga sa tabi ni Miguel, na tulog na. Tiningnan ko ang kanyang mukha, marahil, sa huling pagkakataon na may anumang uri ng damdamin. Pagkatapos ng bukas, hinding-hindi ko na siya titingnan sa ganitong paraan. Bukas, magiging isang bagong Sofia ako. Sa umaga ng aking kaarawan, gumising ako ng maaga. Hindi pa sumisikat ang araw. Mahimbing pa ring natutulog si Miguel, pagod sa isang gabing hindi mapakali dahil sa pag-aalala sa mga nawawalang dokumento. Naligo ako, nagdasal, at pagkatapos ay maingat na nag-makeup. Ang custom-made na sky blue cocktail dress ay perpektong bumagay sa aking katawan. Ang aking makeup ay natural ngunit elegante, sapat para magmukha akong maganda ng hindi labis. Gusto kong makita ako ng mga bisita bilang isang maginoong asawa, hindi isang babaeng naghahanap ng atensyon. Pumasok si Manang Maria na may dalang mainit na tasa ng tsaa. "Ma'am, ang ganda niyo po," papuri niya. "Salamat, Manang." Nag-atubili si Manang Maria. "Ma'am, nakita ko po si Sir Miguel na paikot-ikot kanina, mukhang litong-lito. Ayos lang po ba ang lahat?" Mahina akong ngumiti. "Manang, ngayong hapon, malalaman mo ang lahat." "Sigurado po kayo, ma'am?" Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Ang mga matang dati lumuluha sa sakit ng puso ay ngayon ay matalas at puno ng kumpiyansa. "Sigurado ako, Manang. Ngayon, pakitulungan mo akong ihanda ang pagkain para sa mga bisita. Magsisimula silang dumating ng 4:00 ng hapon." Tumango si Manang Maria at umalis. Hinaplos ko ang aking bestida sa huling pagkakataon. Ang aking malaking tote bag ay handa na sa tabi ng kama. Sa loob ay ang 3 kulay na folder at ang isang brown na sobre. Nag-vibrate ang aking telepono. Si Rico, ang target at ang babae ay naghahanda na. Aalis sila nang magkasama ng 3:00 ng hapon. Ang babae ay nakasuot ng pulang bestida tulad ng naunang ulat. Ang target ay may dalang brown na sobre, malamang ang mga papeles ng diborsyo. Sumagot ako, "Sige, salamat Rico." Naipadala na ang huling bayad. Inilagay ko ang aking telepono at tiningnan ang orasan. 9:00 ng umaga. 7 oras bago magsimula ang palabas. 7 oras bago magbago ang aking buhay magpakailanman. Naglakad ako papunta sa sala at binuksan ang mga bintana ng malapad. Pumasok ang sikat ng araw, nagpapainit sa silid. Sa labas, nagsisimula nang dumating ang ilang dekorador. Magiging mahabang araw ito, ngunit handa na ako. Nakatayo ako sa harap ng full-length na salamin sa aking silid tulugan, tinititigan ang aking refleksyon na may hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang sky blue na cocktail dress, na custom-made ng aking paboritong taga-disenyo, ay perpektong bumagay sa akin. Sinasadya kong pinili ang kulay, asul ang aking paborito, isang simbolo ng kapayapaan at karunungan. Ngayong araw, kailangan kong maging payapa. Kailangan kong maging matalino. Kahit na 1,000 bagyo ang nagwawala sa loob ng aking puso. Ang aking makeup ay natural, isang dampi ng pulbos, malambot na pink na lipstick at isang pahiwatig ng brown na eyeshadow. Hindi ko gustong magmukhang isang babaeng nagbihis para magpabilib. Gusto ko lang magmukhang ako. Si Sofia, ang asawang tapat na nanatili sa tabi ng kanyang asawa sa loob ng 10 taon, na nagdiriwang ng kanyang 32 kaarawan ngayon. Mula sa bintana ng aking silid tulugan, naririnig ko ang mga dekorador na nag-aayos. Ang mga asul at puting lobo ay isinasabit, ang mga lace na mantel ay maayos na inilalatag, at sa isang sulok, isang mahabang mesa ang inihahanda para sa birthday cake. Ang cake mismo ay isang 3 palapag na obra maestra na pinalamutian ng mga sariwang asul at puting bulaklak, eksakto tulad ng in-order ko linggo na ang nakalipas. Sinasadya kong nag-order ng isang malaki, magandang cake, hindi dahil gusto kong magdiwang, kundi dahil gusto kong maalala ng bawat bisita ang araw na ito, hindi lang para sa drama, kundi para sa kagandahan ng party. Pumasok si Manang Maria na may dalang mainit na tasa ng tsaa.
Tumingin siya sa akin na may halo-halong pagmamalaki at pagkabalisa. "Ma'am, ang ganda niyo po," mahina niyang sabi. Ngumiti ako, kinuha ang tasa at inamoy ang pamilyar na amoy ng jasmine bago dahan-dahang uminom. Ito ang aking paborito. Palaging alam ni Manang Maria kung paano ako pakalmahin. "Manang, ngayong hapon, pakitulungan mo akong bantayan ang pinto. Itala mo kung sino ang darating. At kung may makita kang kahina-hinala, ipaalam mo sa akin." Tumango si Manang Maria, kahit na ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi na siya nagtanong pa. Marahil ay sanay na sa aking mga kakaibang hiling nitong mga nakaraang araw. Pagkaalis niya, umupo ako sa gilid ng kama at binuksan ang aking tote bag sa huling pagkakataon. Sa loob ay ang 3 kulay na folder, asul, pula, dilaw at ang brown na sobre para kay Christine. Tiningnan ko muli ang laman ng asul na folder, mga photocopy ng lahat ng titulo ng kondo, ng ari-arian sa Tagaytay, ng mga investment unit at ng mga titulo ng sasakyan, lahat ay nasa pangalan ko na ngayon. Mayroon ding mga printout ng mga balanse ng bank account at CD na may kabuuang mahigit 3,836. 5 milyon. Ang pulang folder ay naglalaman ng mga larawan ni Miguel at Christine sa iba't ibang lugar, mga restaurant, hotel, isang villa kumpleto sa mga petsa at oras. Naglalaman din ito ng isang maliit na flash drive na may kanilang mga na-record na pag-uusap. Ang dilaw na folder ay naglalaman ng mga papeles ng diborsyo na pinirmahan ko na at pinanotaryo, kasama sina Bea at Attorney Reyes bilang mga saksi. Ito ang aking backup plan kung sakaling dumating si Miguel na may sarili. At ang brown na sobre para kay Christine ay naglalaman ng mga larawan niya kasama ang 3 magkakaibang lalaki pruweba na habang kasama niya si Miguel, nakikipaglaro rin siya sa iba. Mahusay na trabaho ang ginawa ni Rico sa pagkuha ng mga larawang iyon. Ibinaba ko ang lahat sa bag at huminga ng malalim. Sa labas, lumalakas ang mga tunog ng paghahanda. Naririnig ko ang event coordinator na nagbibigay ng mga tagubilin, ang mga manggagawa na sumisigaw, at si Manang Maria na paminsan-minsan ay nagtuturo sa kanila sa kusina para sa mga inumin. Pinili kong manatili sa aking silid, ninanamnam ang katahimikan bago ang kaguluhan. 11:00 ng umaga, tumunog ang aking telepono. Ang aking ina, tumatawag mula sa Cebu. "Sofia, anak, kasasakay ko lang ng eroplano. Dadaan muna ako sa ospital para bisitahin ang tita mo. Pagkatapos ay pupunta na ako sa inyo ngayong hapon." 4:00 ang simula ng party, di ba? Masayahin ang kanyang boses, walang kamalay-malay. "Opo ma, pwede po akong magpadala ng sasakyan para sunduin kayo." "Huwag na anak, abala ka sa party. Magta-taxi na lang ako. Ingat ka ma." "Opo, nay." "Ay, nasa bahay ba si Miguel?" Huminto ako sandali. "Wala po ma. Nasa trabaho po siya. Uuwi po siya ngayong hapon." "Well, ipinagdarasal kong maging maayos ang party mo. Ipinagmamalaki ko ang pagiging babae mo. Nilunok ko ang bukol sa aking lalamunan." "Salamat ma. Magkita na lang po tayo mamaya." Ibinaba ko ang tawag at ipinikit ang aking mga mata, iniisip ang mukha ng aking ina ngayong hapon kapag nasaksihan niya ang lahat. Tumatanda na siya, hindi na kasing lakas ang kanyang puso, ngunit hindi ko siya maaaring protektahan mula sa katotohanan. Kailangan niyang malaman kung paano tinrato ng kanyang manugang ang kanyang anak. 1:00 ng hapon, nag-text si Rico. Ang target at ang babae ay nanananghalian sa isang restaurant sa downtown. Pupunta sila sa lokasyon ng event bandang 3:30. Mukhang kinakabahan ang target. Laging tinitingnan ang brown na sobre na dala niya. Sumagot ako, "Patuloy mong bantayan. I-update mo ako sa bawat galaw." Inilagay ko ang aking telepono. 3 oras na lang. 3 oras bago tumaas ang kurtina. 3:00 ng hapon, nagsimulang dumating ang mga bisita. Bumaba ako sa sala para salubungin sila isa-isa. Dumating si Tita Lina mula sa Davao kasama ang kanyang anak na katatapos lang mag-aral. Dumating si Tito Ben mula sa panig ng aking ina kasama ang kanyang asawa. Nagsimula na ring dumating ang mga pinsan mula sa iba't ibang lungsod. Lahat sila ay yumakap sa akin, nagbigay ng mga regalo, at mainit na bumati sa akin ng maligayang kaarawan. Ngumiti ako, tumawa, at nagbiro tulad ng dati.
Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa aking puso. Walang nakakaalam na sa aking tote bag, hawak ko ang mga dokumentong magbabago sa aming lahat ng buhay. Sa gitna ng karamihan, paminsan-minsan ay sumusulyap ang aking mga mata sa pinto. Naghihintay sa taong pinaka-inaabangan ko. Hindi dahil namimiss ko siya, kundi dahil gusto kong magsimula na ang palabas. 4:00 ng hapon. Lumapit sa akin si Manang Maria. Ma'am, halos 100 bisita na po tayo. Handa na po ang pagkain. Nasa mesa na po ang cake. Hinihintay na lang po natin si Sir Miguel at ang biyenan nyo. Tumango ako. Dumating na po ba ang biyenan ko? Hindi pa po, ma'am. Baka papunta pa lang po. Tiningnan ko ang oras. Kalahating oras bago ang seremonya ng pagputol ng cake. Karaniwan bilang isang mabuting asawa, tatawagan ko si Miguel at tatanungin kung nasaan na siya. Ngunit ngayon, hindi ko na kailangan. Alam na alam ko kung nasaan siya. Ipinaalam na sa akin ni Rico na nasa sasakyan na sila, papunta sa aking kondo. Ang sasakyan ni Miguel, kasama si Christine sa tabi niya na may nagliliyab na pulang bestida. 4:10, dumating ang aking biyenan. Sinalubong ko siya sa pinto, nagmano bilang paggalang. Ma, salamat po sa pagdating. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sofia, lalo kang gumaganda sa tuwing nakikita kita. Ito ay isang maliit na regalo mula sa akin. Tinanggap ko ang pakete na may ngiti. Salamat po, ma. Halika po, pasok po kayo. Magsisimula na po ang party. Pumasok ang aking biyenan at sinalubong ng ibang mga kamag-anak. Bumalik ako sa aking puwesto malapit sa pinto. Naghihintay. 4:15, isang itim na sedan ang huminto sa harap ng gusali. Nakita ko ito mula sa bintana. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ito na. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Miguel. Nakasuot siya ng isang malinis na puting damit at itim na pantalon, mukhang matikas tulad ng dati. Ngunit ang nagpalingon sa lahat ng mga bisita ay ang babaeng lumabas mula sa kabilang panig. Lumabas si Christine na may nagliliyab na pulang bestida na napakasikip, na may malalim na neckline at isang hemline na halos hindi umabot sa kanyang mga hita. Ang pulang kulay ay isang malaking kaibahan sa aking asul na tema ng party at alam kong sinadya ito. Gusto niyang agawin ang eksena. Na maging sentro ng atensyon, nagsimulang magbulungan ang ilang bisita. Nakita kong nakakunot ang noo ni Tita Lina at bumubulong kay Tito Ben. Ang aking biyenan na nakaupo sa sala ay lumingon sa pinto. Nagbago ang kanyang mukha nang makita niyang dumating ang kanyang manugang kasama ang ibang babae. Pumasok si Miguel nang may kumpiyansa. Si Christine ay nakakapit sa kanyang braso. Hinanap ng kanyang mga mata ang silid at sa wakas ay natagpuan ako malapit sa pinto. Ngumiti siya. Ngunit isang malamig na ngiti. Iba sa kanyang karaniwan. Ngumiti rin sa akin si Christine, isang ngiti ng tagumpay. Na akala niya ay hindi ko maiintindihan. Naglakad ako papalapit sa kanila. Binabati sila ng magalang na para bang walang mali. Miguel, nandito ka na. Namiss kita. Hinalikan ko siya sa pisngi, ramdam ang tensyon sa kanyang panga. Pagkatapos ay lumingon ako kay Christine. Christine, dumating ka rin pala. Hindi ko alam na imbitado ka. Ngumiti si Christine ng matamis. Dumating po ako bilang kaibigan ni Miguel, ma'am. Sana po hindi ako nakakaistorbo. Siyempre hindi. Halika. Pasok ka. Mag-enjoy ka sa pagkain. Ikinumpas ko silang pumasok, pagkatapos ay lumingon at naglakad pabalik sa gitna ng silid. Sa likod ko, lumakas ang mga bulungan. Nagsimulang magkomento ang ilang bisita na nakakaalam tungkol sa pagtataksil ni na Miguel at Christine. Nagsimula ang seremonya ng pagputol ng cake ng 4:30. Tinawag ako sa harap para tumayo sa tabi ng magandang 3 palapag na cake. Dapat ay nasa tabi ko si Miguel, ngunit pinili niyang tumayo ng medyo malayo kasama si Christine sa kanyang tabi. Nagsimulang mainis ang ilang kamag-anak. Si Tito Ben, isang malaking lalaki na may malakas na boses, ay sumigaw, Miguel, lumapit ka dito sa tabi ng asawa mo. Bakit ka nakatayo kasama ang iba? Ngumiti si Miguel ng alanganin. Opo, Tito. Sandali lang po. Lumapit siya, tumayo sa tabi ko na may distansya na parang milya ang layo. Ramdam ko ang pagtaas ng tensyon sa silid. Ang mga tao ay nakatuon na ngayon sa kakaibang sitwasyon.
hindi sa birthday cake. Sakto noong puputulin ko na ang cake, biglang itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Sandali, Sofia, may gusto akong sabihin bago mo putulin ang cake. Natahimik ang silid. Lahat ng mga mata ay nasa amin. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng mahinahon. Ano iyon, Miguel? Huminga siya ng malalim at kinuha ang brown na sobre mula sa bulsa ng kanyang jacket. Makapal ito at alam na alam ko kung ano ang nasa loob. Sofia, hindi na ako maaaring magsinungaling pa. Sa 10 taon ng pagsasama, hindi ako naging masaya. Nahanap ko ang aking kaligayahan sa iba. At ngayon, sa iyong kaarawan, gusto kong tapusin ang mga bagay ng tapat. Iniabot niya sa akin ang sobre. Ito ay mga papeles ng diborsyo. Gusto kong maghiwalay tayo ng maayos. Nagkagulo ang silid. Tumayo ang aking biyanan mula sa kanyang upuan, maputla ang kanyang mukha. Napatili si Tita Lina. Halos sugurin ni Tito Ben si Miguel kung hindi siya pinigilan ng ilang kamag-anak. Narinig ko si Manang Maria na humihikbi sa isang sulok. Nakatayo si Christine sa likod ni Miguel na may isang bahagyang nasisiyahang ngiti. Lahat ng mga mata ay nasa akin na ngayon, naghihintay sa aking reaksyon. Iiyak ba ako? Sisigaw ba ako? Magmamakaawa ba ako? Kinuha ko ang sobre, dahan-dahang binuksan, at binasa ang sulat sa loob. Isang karaniwang papel ng diborsyo na nagbabanggit ng hindi pagkakasundo. Tumango ako ng bahagya, pagkatapos ay tiniklop ito pabalik. Tumingin ako kay Miguel ng mahinahon. Miguel, salamat sa pagpunta at pagsabi nito sa akin ng personal. Kumunot ang noo ni Miguel. Hindi niya inaasahan na magiging ganito Sofia, narinig mo ba ang sinabi ko? Humihingi ako ng diborsyo. Ngumiti ako. Narinig kita, Miguel. At tinatanggap ko. Sa pagkakataong ito, si Christine naman ang kumunot ang noo. Tumingin siya kay Miguel. Nalilito. Hindi umaayon ang sitwasyon sa kanilang script. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa isang maliit na mesa sa sulok kung saan nakalagay ang aking tote bag. Sinundan ako ng lahat ng mga bisita ng kanilang mga mausisang tingin. Kinuha ko ang asul na folder mula sa bag at naglakad pabalik kay Miguel. Miguel, bago ka umalis, dapat mo sigurong makita ito. Iniabot ko sa kanya ang asul na folder. Kinuha niya ito ng nag-aalangan, pagkatapos ay binuksan. Nagbago ang kanyang mukha sa loob lamang ng ilang segundo, mula sa pamumula hanggang sa pamumutla, mula sa pamumutla hanggang sa pagiging abo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ano? Ano ito, Sofia? Iyan ay mga kopya ng lahat ng titulo ng kondo, ng ari-arian sa Tagaytay, ng mga investment unit, ng mga titulo ng sasakyan, at mga printout ng mga bank account at CD. Lahat ay nasa ilalim na ng pangalan ko. At pangalan ko lamang. Baliw ka ba? Paanong posible iyan? Conjugal properties iyan. Mahina akong tumawa. Miguel, naaalala mo ba 2 taon na ang nakalipas nang hilingin mong maging board member ako ng iyong kumpanya? Hiniling mo rin sa akin na tumulong sa mga buwis at maglipat ng ilang ari-arian? Well, sa nakaraang 3 buwan, habang abala ka kay Christine, tinapos ko ang lahat ng mga papeles. Lahat ng mga ari-arian na nasa pangalan nating dalawa ay akin na lamang ngayon. Natulala si Miguel. Hindi mo magagawa iyan ng mag-isa. Kailangan mo ang aking pirma. Nakalimutan mo na ba, honey? 3 buwan na ang nakalipas, pumirma ka ng maraming dokumento para sa corporate restructuring. Hindi mo man lang binasa, di ba? Masyado kang abala sa pagtitext kay Christine. Maputlang-maputla ang mukha ni Miguel. Lumingon siya kay Christine na may tingin ng parehong galit at hindi paniniwala. Si Christine, na kanina ay matagumpay na nakangiti, ay ngayon ay mukhang balisa. Lumapit ako, ang aking boses ay ngayon ay mababa ngunit sapat na malakas para marinig ng mga pinakamalapit na bisita. Alam ko mula sa simula, Miguel. Alam ko ang tungkol sa mga hotel. Alam ko ang tungkol sa lahat ng mga text. Alam ko pa na 2 buwan nang buntis si Christine. Sinulyapan ko ang patag na tiyan ni Christine. Bagamat maaring hindi sa iyo ang sanggol dahil nakita ko siyang kasama ang ibang lalaki sa mall noong nakaraang linggo. Napasinghap si Christine. Kasinungalingan iyan. Miguel, huwag mo siyang paniwalaan. Ngumiti ako at kinuha ang pulang folder mula sa aking bag. Heto ang mga larawan, Miguel. Tingnan mo para sa iyong sarili.
Iniabot ko sa kanya ang pulang folder. Binuksan niya ito na may nanginginig na mga kamay. Malinaw na ipinapakita ng mga larawan si Christine na kasama ang ibang lalaki sa isang restaurant, isang hotel at kahit isang apartment. May 3 magkakaibang lalaki sa mga larawan. Ang mukha ni Miguel ay nagbago mula sa maputla hanggang sa isang malalim na pula. Tinitigan niya si Christine na may nag-aalab na mga mata. "Chris, ano ito?" Umatras si Christine. "Miguel, peke iyan!" Sinusubukan niya tayong paghiwalayin. Tumawa ako. "Paghiwalayin kayo, Miguel? Hindi ko na kailangan. Hindi kayo para sa isa't isa. Ngunit karapat-dapat mong malaman kung sino ang ipinaglalaban mo." Umatras ako, inayos ang aking bestida at ngumiti ng maliwanag. "Maligayang bati sa pagsisimula ng iyong bagong buhay, Miguel." Nakatigil si Miguel. Hawak niya ang mga papeles ng diborsyo sa isang kamay, ang asul at pulang folder sa kabilang kamay. Pumunta siya dito para sirain ako, ngunit aalis na walang dala kundi isang sawi na puso. Hinila ni Christine ang kanyang braso. "Miguel, umalis na lang tayo." Ngunit nakatitig pa rin si Miguel sa mga larawan, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Marahil ay napagtanto na niya na pinaglaruan siya ng 2 babae ng sabay-sabay, ako na lihim na kinuha ang kanyang mga ari-arian, at si Christine na lihim na nakikipaglaro sa ibang mga lalaki. Tumayo ang aking biyenan at lumapit. Tumingin siya sa kanyang anak na may pagkadismaya, pagkatapos ay sa akin na may emosyon. "Sofia, pasensya na." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Hindi niyo po kasalanan, ma." Nagsimula siyang umiyak at niyakap ako ng mahigpit. Sa paligid namin, nagsimulang pumalakpak ang mga bisita. Hindi isang masayang palakpak, kundi isang palakpak ng paggalang sa aking kahinahunan at kagandahan. Sumigaw si Tito Ben. "Ganyan ang tama. Huwag kang magpapaapi kahit kanino." Pinunasan ni Tita Lina ang isang luha. Nakangiti si Manang Maria nang may pagmamalaki mula sa malayo. Sa wakas ay umalis na sina Miguel at Christine. Lumabas sila ng aking unit. Ang kanilang mga mukha ay pula sa kahihiyan, sinundan ng mga matatalim na tingin at bulungan ng lahat ng mga bisita. Humihikbi si Christine, ngunit hindi ko alam kung dahil ba sa kahihiyan o dahil sa bigong plano niya. Naglakad si Miguel na parang isang zombie, marahil ay napagtanto na hindi lang niya nawala ang kanyang asawa, kundi pati na rin ang lahat ng mga ari-arian na ipinagmamalaki niya. Ang kondo, ang ari-arian, ang mga investment unit, ang mga sasakyan, ang savings, lahat ay akin na ngayon. Umalis siyang walang dala lamang ang mga papeles ng diborsyo na hindi na niya kailangang ihain dahil inihanda ko na ang sa akin. Pagkatapos ng pag-alis ni na Miguel at Christine, nagpatuloy ang aking birthday party, ngunit may ganap na ibang kapaligiran. Noong una, ang mga bisita ay awkward pa rin, hindi sigurado kung paano kikilos, pagkatapos masaksihan ang drama. Ang ilan ay nagbubulungan pa rin, tinitingnan ako na may alinman sa awa o paghanga, hindi ko sigurado kung alin. Ngunit hindi ko hinayaang manatili ang awkwardness. Naglakad ako mula sa isang mesa, patungo sa isa pa, binabati ang bawat bisita, tinitiyak na puno ang kanilang mga plato at hindi nauubusan ang kanilang mga baso. Tumawa ako, nagbiro, at nakipag-usap tungkol sa mga magagaang na bagay na para bang walang malaking nangyari. Dahan-dahan, nagsimulang mag-relax ang mga bisita. Nakita nilang ayos lang ako, mas masayahin pa kaysa karaniwan, at iyon ang nagpakalma sa kanila. Si Tito Ben, na kanina ay nakaupo na may mukhang pula pa rin sa galit, ay sa wakas ay lumapit sa akin. "Sofia, sobrang respeto ko sa iyo. Kung umiyak ka o sumigaw, malamang binugbog ko na si Miguel. Ngunit napakakalmado mo." Ngumiti ako at niyakap siya. "Tito, pagod na akong umiyak." Mas mabuting tumawa, di ba? Tumawa siya ng malakas at bumalik sa kanyang mesa na may panibagong sigla. Si Tita Lina, na kanina ay tahimik at nag-iisip, ay sa wakas ay ngumiti. Ang aking pinsan ay nagpa-picture pa sa akin at ipinost ito sa social media na may caption, "Ang pinsan ko ang pinakamatatag na taong kilala ko. Maligayang kaarawan, Sofia." Nakita ko ang aking dating biyenan na nakaupo pa rin sa isang sulok, mukhang pagod at malungkot. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. "Ma, okay lang po ba kayo?" Tumingin siya sa akin na may luhang mga mata. "Sofia, pasensya na.
Hindi ko alam na ganoon kalupit si Miguel. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ma, hindi niyo po kasalanan. Matanda na si Miguel. Siya ang may pananagutan sa kanyang sariling mga pagpipilian. Bumuntong hininga siya ng malalim. Alam kong hindi siya perpekto, ngunit hindi ko akalaing gagawin niya ito sa publiko. At kasama pa ang babaeng iyon, dahan-dahan kong tinapik ang kanyang kamay. Ma, napatawad ko na po si Miguel, ngunit hindi ko na kayang manirahan kasama niya. Sana po maintindihan niyo. Tumango siya. Naiintindihan ko, Sofia. Sa katunayan, ipinagmamalaki kita. Matatag ka. Nagyakapan kami sandali. Pagkatapos ay dinala ko siya sa buffet table at tiniyak na kumain siya. Kahit papaano ay hindi siya uuwi na gutom. Bandang 8:00 ng gabi, habang patapos na ang party at nagsisimula ng umalis ang mga bisita, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ng nag-aalangan. Hello, Mrs. Miller? Isang boses ng babae sa kabilang linya, paos sa kaiiyak. Nakilala ko ito. Christine? Anong kailangan mo? Malamig kong tanong. Mrs. Miller, gusto ko pong humingi ng tawad. Ako. Hindi ko po alam na mangyayari ang lahat ng ito. Natahimik ako sandali. Christine, nakipagtalik ka sa asawa ko sa loob ng 5 buwan. Pumunta ka sa party ko na may nakakasilaw na pulang bestida para tulungan siyang sirain ako sa publiko. At ngayon ay humihingi ka ng tawad? Humikbi si Christine. Alam ko pong mali ako, ma'am. Pero hindi ko po alam ang tungkol sa mga larawang iyon. Mali ang relasyon namin ni Miguel, pero hindi ko inaasahang magkakaganito. Mahina akong tumawa. Christine, ano ang gusto mong sabihin ko? Na pinapatawad kita? Sige, pinapatawad kita. Ngunit hindi sapat ang paghingi ng tawad. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian. Pero, ma'am, pinalayas ako ni Miguel. Galit na galit siya. Wala na po akong mapupuntahan ngayon. Bumuntong hininga ako. Hindi ko iyan problema. Pinili mong makipagtalik sa isang may asawang lalaki. Pinili mong pumunta sa party ko para hiyain ako. Ngayon, hinaharap mo ang mga kahihinatnan. Lalo pang umiyak si Christine. Ma'am, tulungan niyo po ako. Ibinaba ko ang tawag. Walang saysay na ipagpatuloy ang pag-uusap. Karapat-dapat kay Christine ang nangyayari sa kanya, bagamat may maliit na bahagi sa akin na nakaramdam ng kaunting awa. Marahil ay hindi niya kailanman inakala na ang kanyang plano ay babaliktad ng ganito kalala. Hindi nagtagal, sinubukan akong tawagan ni Miguel. Paulit-ulit kong hindi sinagot ang kanyang mga tawag. Nagpadala siya ng isang mahabang text message sa WhatsApp. Sofia, kailangan nating mag-usap. Isang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Hindi ako kailanman naging seryoso kay Christine. Mahal pa rin kita. Pakiusap, sagutin mo ang telepono. Binasa ko ang mensahe na may mapait na ngiti. 5 buwan ng pagtataksil, 5 buwan ng kasinungalingan, at ngayon ay sinasabi niyang hindi siya seryoso. Sinasabi niyang mahal pa rin niya ako. Nakakatuwa kung paano lang napagtatanto ng mga lalaki kung ano ang nawala sa kanila matapos itong mawala. Ngunit huli na ang lahat. Maikli akong sumagot. Miguel, napirmahan na ang mga papeles ng diborsyo. Lahat ng usapin sa ari-arian ay naayos na. Pakiusap, makipag-ugnayan ang iyong abogado sa aking abogado kung nais mong talakayin pa, ngunit huwag mo na akong kontakin muli. Pagkatapos ay blinak ko ang kanyang numero. Tapos, pagsapit ng 9:00 ng gabi, umalis na ang lahat ng mga bisita. Ang dating siksikang unit ay ngayon ay tahimik na. Nag-iiwan lamang sa akin kay Manang Maria at ilang taga-catering na naglilinis. Umupo ako sa balkonahe na may mainit na tasa ng tsaa. Ninanamnam ang tahimik na gabi. Sumama sa akin si Manang Maria. Ma'am, pwede po ba akong magtanong? Hindi po ba kayo malungkot? Tumingin ako sa kanya. Malungkot? Oo, pagkatapos ng 10 taong pagsasama na nagtapos ng ganito, syempre, may kalungkutan. Nag-isip ako sandali. Nandiyan ang kalungkutan, Manang, ngunit nalampasan ko na ang yugtong iyon. Tahimik akong umiyak sa nakaraang 3 buwan. Dinaanan ko na ang kalungkutan, galit, pagkadismaya, at lahat ng iba pang negatibong emosyon. Ngayon, ang natitira na lang ay ginhawa. Dahan-dahang tumango si Manang Maria.
Ma'am, ang galing niyo po. Hindi ko po akalain na ganito kayo katatag. Ngumiti ako. Manang, ang katatagan ay dumarating kapag napipilitan kang magkaroon nito. Kailangan kong maging matatag, kung hindi, nasira na ako. Nag-vibrate ulit ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, si Bea. Sofia, kamusta ka? Kalmado ka na ba? Oo, Bea. Nagpapahinga lang sa balkonahe. Salamat sa Diyos. Kinakabahan ako habang pinapanood ang video. Ang cool mo. Alam mo ba iyon? Tumawa ako. Salamat, Bea. Dahil sa inyo ni Attorney Reyes ang lahat ng ito. Oo na. Pero ikaw ang nagpatupad. Ay nga pala, kinontak ako ni Miguel. Kumunot ang noo ko. Kinontak ka? Para saan? Hinihiling niya na maging abogado niya ako. Sabi niya, gusto kanyang idemanda dahil sa mga ari-arian. Natahimik ako, tumawa si Bea. Siyempre, tumanggi ako, Sofia. Sinabi kong may conflict of interest ako. Pero desperado siya, sabi niya, maghahanap siya ng ibang abogado. Bumuntong hininga ako. Hayaan mo siyang subukan, Bea. Lahat ng mga dokumento ay legal. Tiniyak ni Attorney Reyes na walang butas. Alam ko, pero maging handa ka lang sa paggawa niya ng gulo. Handa ako, Bea. Handa ako sa kahit ano. Ibinaba namin ang tawag. Tumingala ako sa malinaw na kalangitan ng gabi. Susubukan ni Miguel na lumaban. Sigurado iyon. Hindi siya ang tipo na madaling sumuko. Ngunit handa ako. Lahat ng mga dokumento ay ligtas sa isang bank deposit box. Lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil ay nasa aking pag-aari. Kung gusto niya ng giyera, haharapin ko siya. Sa pagkakataong ito, hindi ako aatras. Noong gabing iyon, bago matulog, kinuha ko ang aming wedding album. Magaganda pa rin ang mga larawan, nagpapakita ng dalawang taong nagmamahalan 10 taon na ang nakalipas. Tiningnan ko ang isang larawan ni Miguel na malapad na nakangiti, mahigpit na nakayakap sa akin. Wala na ang lalaking iyon. O marahil ay naging bulag lang ako sa lahat ng panahon. Ang lalaking dumating sa aking party ngayong hapon ay hindi ang lalaking minsan kong nakilala. Siya ay isang halimaw na isinilang mula sa mga kasinungalingan at pagtataksil. Isinara ko ang album at ibinalik ito sa aparador. Bukas, dadalhin ko ito sa bangko at itatago sa safe deposit box kasama ang iba pang mahahalagang dokumento. Walang kailangang itago ang mga patay na alaala sa aking tahanan. Habang nakahiga ako sa kama, nakaramdam ako ng napakalaking ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, natulog ako nang hindi nag-iisip kung uuwi ba si Miguel ng gabi na. Sa unang pagkakataon, natulog ako nang hindi kailangang magpanggap na tulog kapag umuuwi siya sa gitna ng gabi. Sa unang pagkakataon, natulog ako bilang ako. Si Sofia, isang babaeng katatapos lang manalo sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sa labas, marahil ay tinatangisan ni Miguel ang kanyang kapalaran. Marahil ay umiiyak si Christine sa isang kanto ng kalye. Ngunit hindi ko na iyon alalahanin. Nagsimula na ang isang bagong buhay at hinding-hindi na ako lilingon pa. Isang linggo pagkatapos ng aking birthday party, nagbago ng husto ang aking buhay. Hindi lang dahil opisyal, nang tapos ang aking marital status, mabilis na naproseso ang diborsyo sa tulong ni Bea, kundi dahil nagsimula akong makaramdam ng isang kalayaan na hindi ko pa naranasan dati. Gumigising ako sa umaga nang hindi kailangang maghanda ng almusal para kay Miguel. Pumupunta ako sa mall nang hindi kailangang magpaalam kaninuman. Nagsimula pa akong mag-renovate ng study para maging isang maliit na studio para sa aking bagong negosyo. Naging magaan ang buhay na para bang isang 10 taong pasanin ang inalis sa aking mga balikat. Ngunit habang ninanamnam ko ang aking kalayaan, sunod-sunod na sakuna ang kinaharap ni Miguel. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa mga kaibigan at kasamahan. Si Rico, ang aking detective, ay tapat na nagpapatuloy sa pagpapadala ng mga ulat kahit na hindi ko na siya hinihilingan. Alam niyang nasisiyahan akong basahin ang pinakabagong balita tungkol sa aking dating asawa marahil bilang libangan o simpleng kumpirmasyon na talagang gumagana ang karma. Ang unang ulat ay dumating 3 araw pagkatapos ng party. Sinibak si Miguel sa kanyang trabaho.
Hindi dahil sa kanyang pagtataksil personal na usapin iyon, kundi dahil sa isang iskandalo sa pandaraya sa buwis na tila pinapatakbo niya kasama si Christine. Oo, si Christine ay hindi lang kanyang kabit, kundi pati na rin ang kanyang kasabwat sa pagmamanipula ng mga libro ng kumpanya. Pareho silang napatunayang nagmanipula ng mga ulat sa pananalapi at nagnakaw ng pondo ng kumpanya sa nakaraang 6 na buwan. Sinibak si Miguel ng may kahihiyan. At si Christine ay tinanggal din sa ilalim ng parehong ulap. Binasa ko ang ulat, na may halo-halong damdamin. Ang bahagi sa akin na minsan ay nagmahal sa kanya ay nakaramdam ng kirot ng awa. Ngunit ang bahagi sa akin na pinagtaksilan niya ay nagsabing, karapat-dapat siya. Dumating ang pangalawang ulat, diniborsyo ng asawa ni Christine si Christine. Nalaman lamang niya ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa matapos makita ang viral video ng aking birthday party sa social media. Sa video, malinaw na nakikita si Christine sa kanyang pulang bestida, nakatayo sa tabi ni Miguel. Agad na nagsampa ng diborsyo ang kanyang asawa at matagumpay na nakuha ang buong kustodiya ng kanilang 1 taong gulang na anak. Nawala kay Christine ang kanyang asawa, anak at tahanan ng sabay-sabay. Binasa ko ang ulat na iyon habang umiinom ng tsaa sa aking balkonahe. Si Manang Maria, na nakikitang nakangiti ako, ay nagtanong, "Ano po ang binabasa niyo, ma'am?" Sumagot ako, isang kuwento tungkol sa isang taong nagtanim ng hangin at ngayon ay umaani ng bagyo, Manang. Ang pangatlong ulat ang pinaka-interesante. Matapos masibak at mawala ang lahat ng kanyang ari-arian, sinubukan ni Miguel na bumalik sa kanyang mga magulang sa Cebu. Ngunit ang aking dating biyenan, na galit pa rin sa pagtrato niya sa akin, ay tumangging tanggapin siya. "Ipinahiya mo ang pamilyang ito," umano'y sinabi niya sa kanya. "Bumalik ka kapag kaya mo nang panagutan ang iyong sariling buhay." Napilitan si Miguel na manirahan sa isang mura at sira-sirang apartment sa isang magulong kapitbahayan habang naghahanap ng bagong trabaho. Ngunit sa isang sirang reputasyon at isang record ng pagnanakaw, walang kumpanyang tatanggap sa kanya. Tinanggihan siya kahit ng mga maliliit na kumpanya. Ilang linggo ang lumipas, narinig kong sinusubukan ni Miguel na manghiram ng pera sa mga dating kaibigan. Isa-isa, tinanggihan nila siya. Ang ilan ay prangka. "Pagkatapos ng ginawa mo kay Sofia, hindi ako tutulong sa isang taong tulad mo." Ang iba ay mas magalang ngunit tumanggi pa rin. Sa huli ay napilitan si Miguel na ibenta ang Land Cruiser, ang tanging ari-arian na natira sa kanya dahil hindi ko pa nailipat. Dahil nasa pangalan niya ang titulo, na ibenta niya ito. Ginamit niya ang humigit kumulang 2 milyon mula sa pagbebenta para bayaran ang mga utang at ang natira ay para sa mga gastusin sa pamumuhay. Ngunit walang matatag na trabaho, mabilis na naubos ang pera. Samantala, mas malala pa ang sinapit ni Christine. Matapos ang kanyang diborsyo at pagkawala ng kustodiya sa kanyang anak, bumalik siya sa kanyang bayan sa probinsya. Ngunit ang kanyang pamilya na napahiya sa iskandalo ay tinanggihan siya. Napilitan siyang manirahan sa isang malayong kamag-anak, gumagawa ng mga kakaibang trabaho. Nagpadala si Rico ng isang larawan ni Christine, na ngayon ay mukhang mas matanda at pagod, malayo sa kaakit-akit na babae sa pulang bestida. Ang kanyang buhok ay hindi maayos, ang kanyang mga damit ay luma, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Halos hindi ko siya nakilala. Sa gitna ng lahat ng pagkawasak na ito, sinubukan ni Miguel na lumaban. Kumuha siya ng isang abogado para idemanda ang paghahati ng mga ari-arian. Ngunit walang kapintasan ang ginawa ni Bea at Attorney Reyes. Lahat ng mga dokumentong pinirmahan ni Miguel ay legal na may bisa. Walang mahanap na butas ang abogado ni Miguel. Ibinasura ng korte ang kaso. Ang mga legal na bayarin na binayaran niya ay nasayang lahat. Hindi sumuko si Miguel. Pumunta siya sa aking kondo isang hapon, 2 buwan pagkatapos ng party. Nasa balkonahe ako at nagbabasa nang huminto ang isang lumang taxi. Lumabas si Miguel, mukhang ganap na iba sa makinis na lalaking minsan kong nakilala. Ang kanyang mga damit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng hindi maayos na balbas. Naglakad siya papunta sa gate at tinawag ang aking pangalan. "Sofia, pakiusap. Kailangan ko ng tulong mo." Ibinaba ko ang aking libro at naglakad papunta sa gate. Nagkaharap kami sa pagitan ng mga bakal na rehas.
Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Anong gusto mo, Miguel? Malamig kong tanong. Sofia, pasensya na. Alam kong mali ako, naging tanga ako. Pero nagmamakaawa ako, pakiusap, tulungan mo ako. Wala na akong natira, walang pera, walang trabaho, walang bahay. Tiningnan ko siya ng matagal. Miguel, ano ang inaasahan mo sa akin? Ibalik mo sa akin ang ilan sa mga ari-arian. Sapat lang para mabuhay ako. Ang lumang apartment o isa sa mga kondo o kaunting pera. Kahit ano, dahan-dahan akong umiling. Miguel, naaalala mo ba noong ididiborsyo mo ako sa harap ng lahat? Naisip mo bang bigyan ako ng kahit ano? Dumating ka na may mga papeles ng diborsyo, inaasahang aalis ako na walang dala. Yumuko si Miguel. Alam kong mali ako, Sofia. Pakiusap. Miguel, lahat ng ginawa ko ay para protektahan ang aking sarili. Hindi ako nagnakaw, hindi ako nandaya. Legal ko lang na inilipat ang mga ari-arian na karapat-dapat sa akin sa aking pangalan bago mo mailipat ang mga ito sa pangalan ni Christine o kung saan paman, legal iyon. Karapatan ko iyon. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito, Sofia. Bumuntong hininga ako. Miguel, bibigyan kita ng kaunting pera. Sapat para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang lugar. Ngunit sa isang kondisyon, nagliwanag ang kanyang mga mata. Ano iyon? Umalis ka ng Maynila. Huwag ka nang babalik. Huwag mo nang subukang kontakin ako muli. Magsimula ka ng bagong buhay sa ibang lugar at iwan mo akong mag-isa. Tahimik si Miguel. Marahil ay hindi niya inaasahan na ganoon kasimple ang mga tuntunin, ngunit wala siyang pagpipilian. Magkano? 3 milyon. Sapat na iyan para magsimula ng isang maliit na negosyo sa ibang lungsod. Ngunit pagkatapos nito, huwag ka nang babalik. Mahina siyang tumango. Sige, Sofia, tinatanggap ko. Pumasok ako at kumuha ng cash mula sa aking safe. Palagi akong nagtatago ng cash para sa mga emergency. Bumalik ako sa gate at iniabot sa kanya ang pera sa pagitan ng mga rehas. Kinuha niya ito na may nanginginig na mga kamay. Salamat, Sofia. Umalis ka na, Miguel. At tandaan mo ang kondisyon. Tumango siya pagkatapos ay lumingon at sumakay sa naghihintay na taxi. Pinanood ko itong umalis, dala ang mga huling labi ng aking nakaraan. Hindi ko alam kung tama o mali ang desisyon kong bigyan siya ng pera, ngunit ayaw kong mabuhay na may pasanin ng kasalanan. Ang pagbibigay sa kanya ng pera ay ang aking paraan ng tuluyang pagpapakawala sa kanya. Ilang linggo ang lumipas, ipinadala ni Rico ang kanyang huling ulat. Lumipat si Miguel sa isang maliit na bayan sa Samar at nagbukas ng isang maliit na karinderya. Ang ga 3 milyon ay sapat para magsimula muli, bagamat isang buhay na malayo sa kanyang dating karangyaan. Tungkol naman kay Christine, matapos tanggihan ng kanyang pamilya at komunidad, napabalitang lumipat siya para magtrabaho sa isang minahan sa Surigao at wala nang nakarinig mula sa kanya mula noon. Paminsan-minsan ay tumatawag pa rin sa akin ang aking dating biyenan. Nananatiling mabuti ang aming relasyon, kahit na hindi na ako ang kanyang manugang. Binasa ko ang ulat na iyon habang nakaupo sa aking bagong studio. Oo, sa wakas ay nagbukas ako ng isang maliit na kafe sa isang usong kapitbahayan sa Maginhawa. Ito ay isang lugar kung saan maibubuhos ko ang lahat ng aking mga ideya at pangarap. Pinangalanan ko itong The Serene Cup, simple ngunit elegante. Araw-araw, pumupunta ako doon, namamahala ng negosyo, nakikipag-chat sa mga customer at ninanamnam ang aking bagong buhay. Ang bagong buhay na ito ay matamis. Perpektong gumana ang karma. Hindi ko kailangang maghanap ng paghihiganti dahil ang universo ay may sariling paraan ng paghahatid ng hustisya. 1 taon na ang lumipas mula sa birthday party na nagbago ng lahat. Ngayon, ipinagdiriwang ko muli ang aking ika-33 kaarawan. Ngunit sa pagkakataong ito, sa ibang lugar, sa aking sariling cafe, ang The Serene Cup, na ngayon ay naging isa sa mga pinakasikat na lugar sa kapitbahayan. Ang cafe na ito ay bunga ng isang pangarap na natulog sa loob ng 10 taon ng aking pagsasama. Noon, tuwing nagsasabi ako na gusto kong magsimula ng sariling negosyo, laging sinasabi ni Miguel, para saan pa? Nasa iyo na ang lahat. Manatili ka na lang sa bahay at maging mabuting asawa.
Ngayon, ang mabuting asawa na iyon ay naging isang independiyenteng babaeng negosyante. Ang kafe na ito ay hindi lang ang aking pinagkukunan ng kita, kundi pati na rin ang lugar kung saan muli kong natagpuan ang aking pagkatao na nawala. 8:00 ng gabi, puno ng mga imbitadong bisita ang kafe. Narito ang mga pamilyar na mukha para magdiwang kasama ko. Si Bea, kasama ang kanyang asawa at kaibig-ibig na anak. Si Attorney Reyes, na ngayon ay opisyal na legal counsel ng cafe. Si Manang Maria, na itinuturing ko ng pamilya. Si Tito Ben at Tita Lina, na lumipad pa mula sa Davao para lang ngayon. Mga pinsan, dating kasamahan, at mga tapat na customer na naging parang mga kaibigan. Ang kapaligiran ay mainit at puno ng tawanan. Walang tensyon tulad ng nakaraang taon, walang pagkabalisa tungkol sa kung anong masamang sorpresa ang maaaring naghihintay. Puro simple, tunay na kaligayahan mula sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Sofia, maligayang kaarawan. Iniabot sa akin ni Bea ang isang regalo, ang kanyang mukha ay nagniningning. Ito ay mula sa akin at sa pamilya. Nais naming magkaroon ka ng mahabang buhay at mas marami pang tagumpay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, Bea. Malaki ang naitulong mo sa akin. Ay, wala iyon. Ikaw ang kahanga-hanga na nakabangon ng ganito kabilis. Nagtawanan kami. Si Bea talaga ang pinakamabuting kaibigan na ibinigay sa akin ng Diyos sa aking pinakamadilim na oras. Kung wala ang kanyang tulong, maaaring hindi naging ganito kay smooth ang aking engrandeng plano. Lumapit si Tito Ben na may kanyang katangi-tanging malakas na boses. Sofia, ipinagmamalaki kita. Sa lahat ng aking mga pamangkin, ikaw ang pinakamatatag. Tinapik niya ako sa balikat, nang napakalakas na halos matumba ako, ngunit tumawa ako. Salamat, Tito. Dahil lahat ito sa suporta ng pamilya, huwag kang masyadong mapagkumbaba. Ipinaglaban mo ang laban na ito ng mag-isa. Nanood lang kami mula sa gilid, ngunit sobrang ipinagmamalaki kita. Dagdag ni Tita Lina. Oo, Sofia. Sobrang nag-alala ako na hindi ka magiging sapat na matatag, ngunit tingnan mo ngayon. Mas matagumpay ka pa kaysa dati. Ngumiti ako sa kanilang mga papuri. 1 taon na ang nakalipas, maaaring nagduda ako sa aking sariling mga kakayahan. Ngunit ngayon, naniniwala ako na ang isang babae ay maaaring mabuhay at bumangon mula sa pinakamasamang sitwasyon. Sa isang sulok, nakikita ko ang aking dating biyenan na nakaupo kasama si Manang Maria. Oo, dumating siya. Nananatiling mabuti ang aming relasyon kahit na hindi na ako ang kanyang manugang. Bumisita na siya ng ilang beses, dumadaan sa cafe para makipag-chat o magdala ng mga regalo mula sa Cebu. Hindi niya kailanman binabanggit si Miguel at hindi rin ako nagtatanong. Ang ilang mga sugat ay mas mabuting hayaang maghilom sa katahimikan. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Ma, salamat po sa pagdating. Ngumiti siya at hinawakan ang aking kamay. Sofia, palagi kitang ituturing na sarili kong anak. Kahit na hindi na kayo magkasama ni Miguel, palagi kitang mamahalin. Naantig ako sa kanyang mga salita. Salamat po, Ma. Palagi ko rin po kayong igagalang. Masaya akong makita kang masaya, Sofia. Nagtagumpay ka, ipinagmamalaki kita. Nagbahagi kami ng isang mainit na yakap. Marahil ito ang tunay na ugnayan, isang nabuo hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagmamahal na nananatili kahit na gumuho na ang isang pagsasama. Nagsimula ang pagputol ng cake ng 9:00 ng gabi. Ang aking birthday cake ngayong taon ay mas simple kaysa sa nakaraang taon, isang palapag lang na may sariwang mga bulaklak na kulay pastel. Walang kailangan para sa karangyaan. Natutunan kong ang kaligayahan ay hindi sinusukat sa laki ng isang cake, kundi sa init ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hiniling sa akin ni Bea na tumayo sa harap ng cake na may mikropono. Mga kaibigan, bago putulin ni Sofia ang cake, pakinggan natin ang ilang salita mula sa kanya. Nagpalakpakan ang lahat ng mga bisita. Kinuha ko ang mikropono, medyo kinakabahan, ngunit hindi nawawala ang ngiti sa aking mukha. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagdating para ipagdiwang ang aking 33 kaarawan. 1 taon na ang nakalipas,
Ipinagdiwang ko ang aking kaarawan sa bahay na may isang drama na malamang ay naaalala pa ng karamihan sa inyo. Nagtawanan ang ilang bisita. Ngunit tingnan niyo ako ngayon. Narito ako, sa aking sariling maliit na kafe, napapaligiran ng mga taong mahal ko. 1 taon na ang nakalipas, hindi ko kailanman inakala na magiging ganito ako kasaya. Huminto ako, huminga. Marami akong natutunan sa nangyari noong nakaraang taon. Na hindi tayo dapat umasa sa ibang tao para sa ating kaligayahan. Na dapat palagi tayong may backup plan sa buhay. At higit sa lahat, na dapat tayong maniwala sa ating sarili. Nangingilid ang luha sa aking mga mata, ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Salamat kay Bea sa pagiging pinakamabuting kaibigan. Salamat kay Attorney Reyes sa pag-aasikaso ng lahat ng mga legal na usapin. Salamat sa aking pamilya sa palaging pagsuporta sa akin. Salamat kay Manang Maria sa tapat na pananatili sa aking tabi. At salamat sa inyong lahat sa pagiging narito ngayong gabi. Naghiyawan ng palakpakan ang buong silid. Pinutol ko ang cake, ibinahagi ito sa aking mga bisita. At ang natitirang bahagi ng gabi ay puno ng tawanan, biruan at tunay na kagalakan. 11:00 ng gabi, matapos umuwi ang lahat ng mga bisita, umupo ako sa patio ng kafe kasama si Manang Maria. Mayroon kaming 1 tasa ng mainit na tsaa at ang natirang cake. Malinaw ang kalangitan ng gabi at puno ng mga bituin. Tulad noong 1 taon na nakaupo ako sa aking balkonahe ng mag-isa. Ma'am, masaya po akong makita kayong masaya, mahinang sabi ni Manang Maria. Lumingon ako sa kanya. Manang, narito ako ngayon dahil din sa iyo. Palagi kang tapat, palaging sumusuporta, palaging tahimik na nagbabantay sa akin, nahihiyang ngumiti si Manang Maria. Ay ma'am, ginagawa ko lang po ang trabaho ko, higit pa ito sa isang trabaho. Para ka ng ina sa akin. Naupo kami sa komportableng katahimikan, ninanamnam ang tahimik na gabi. Isang banayad na simoy ng hangin ang nagdala ng amoy ng kape mula sa loob ng kafe na may halong bango ng gabi. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito nang may pagtataka. Maligayang kaarawan, Sofia. Narinig kong malaki ang tagumpay ng iyong kafe. Masaya ako para sa iyo. Pasensya na sa lahat, Miguel. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. Isang halo ng mga emosyon, ngunit kakatwa. Wala ng sakit. Marahil ito ay isang senyales na tunay na akong gumaling, na naka-move on na ako sa nakaraan. Maikli akong sumagot. Salamat. Sana ay maayos ka rin. Pagkatapos ay binura ko ang pag-uusap at inilagay ang aking telepono. Walang kailangang kumapit sa mga lumang alaala. Ang mahalaga ay ang ngayon at dito kasama ang bagong buhay na binuo ko mula sa abo ng aking nakaraan. Sa loob ng kafe, isa-isang pinapatay ang mga ilaw. Natatapos na ang gabi, ngunit bukas ay isang bagong araw na may mga bagong pagkakataon. Tumingala ako muli sa kalangitan, nagsasabi ng isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. 1 taon na ang nakalipas, nasa bingit ako ng pagkawasak. Ngayon, nakatayo ako sa tuktok ng aking sariling kaligayahan. Hindi dahil sa paghihiganti, hindi dahil sa isang tagumpay laban sa isang kaaway, kundi dahil nagtagumpay akong mahanap ang aking sarili. Ang babaeng dating takot na mawala ang kanyang asawa ay naging isang babaeng takot na mawalan ng anuman. Ang babaeng dating umaasa sa iba ay naging isang taong maaaring asahan ng iba. Ang babaeng dating isang asawa lamang sa likod ng mga eksena ay ngayon ay ang bida ng kanyang sariling buhay. Noong gabing iyon, umuwi ako na may magaan na puso. Bukas ay isang bagong araw at handa akong harapin ito na may ngiti. Maligayang